Kabanata 261 hanggang 270. Paprotektahan ko ang aking babae. Si Yang Yian ay nagkaroon ng panaginip, isang napaka-hindi tunay na panaginip. Sa katunayan, hindi niya lubos masabi kung panaginip ba iyon o hindi, dahil dalawang tao ang nakita niya sa panaginip. Ang unang tao ay si Master Yun Changxi. Sa malabo na kaguluhan, si Master Yun Changxi ay mukhang sa unang pagkakataon na nakuha niya ang Chen Kun Pot, isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok, mala espada ang mga kilay at malabituin na mga mata. Nang imulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata, nakita niya si Master na nakatayo sa kanyang harapan habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Ikaw ba yan, matandang lalaki? Sino pa kaya kung hindi ako? You little brat, worth it ba sa babae? Sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, kung ikaw ay nag-iisa, ito ay mabuti. Maaari kang humiga lamang ng 10 araw o kalahating buwan at natural na gumaling. Ngunit talagang nahulog ka sa bigat ng 2 tao para sa isang babae, at ginamit mo pa ang iyong sarili bilang isang meat cushion sa huling sandali. Tanga ka ba o tanga? Pagdinig. Sumpa ng kanyang amo, inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, sige, matanda, hindi ako patay, di ba? Tsaka babae ko siya, hindi ko naman kayang panuurin na lang siyang bumagsak, di ba? Hindi patay. Ikaw na bata, kung hindi ka tinulungan ng iyong amo sa huling sandali, patay ka na sana. Paano ko matatanggap ang alibughang alagad na tulad mo? May utang ako sa iyo sa huling buhay ko. Sa wakas ay nabawi ko ang ilan sa aking espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-upgrade ng Chen Kun Pot, ngunit ikaw, isang alibughang batang lalaki, ay naubos ang karamihan nito. Sinasabi ko sa iyo, maliit na brat, huwag gumawa ng mga katangahan sa susunod. Kapag naging matagumpay ka sa paglilinang sa hinaharap, magkakaroon ka ng 3 palasyo at 6 na patio, at magkakaroon ka ng lahat ng uri ng kababaihan na gusto mo. Ang iyong amo ang magiging matchmaker mo, at kapag bumalik ka sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, lahat ng mga santo at engkanto na iyon ay magiging iyo. Ahem. Ako ang magiging matchmaker mo at ikakasal silang lahat sa iyo. Halos matawa si Yang Yiu nang marinig ang pagkadulas ng dila ng kanyang amo, at sinabing, birhen ka pa ba, matandang lalaki? Galit na galit si Yun Changxi sa mga salita ni Yang Yiu kaya tumalon-talon siya, at galit na sinabi, ikaw na bastos, paano ka makapagsalita ng ganyan? Noon, ang iyong Panginoon ay ang Supreme Yuntian sa mundo ng cultivation, at maaari niyang makuha ang lahat ng uri ng babae na gusto niya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang mga walang katulad na dilag ay ibinabato ang kanilang mga sarili sa akin. At ako ay isang master na mahal sa kanila. Ang mga babaeng nakasama ng iyong Panginoon sa kanyang buhay ay may mas maraming gatas kaysa sa iyo. Hindi ako katulad mo. Kailangan mo bang habulin ang mga babae? Muntik ka nang mahulog sa iyong kamatayan. Talagang ikinahihiya mo akong maging alagad ko, Narinig ni Yang Yian na nagsasalita ang kanyang amo at bamulong, sino ang nakakaalam kung nagyayabang ka o hindi. Seryoso akong nagdududa kung mayroon akong asawa ng Panginoon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Yun Changxi nang marinig niya ito, ikaw bastard, syempre may asawa ka ng amo, pero siya. Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan. Dapat mong mabilis na ibalik ang iyong kaluluwa sa iyong katawan at gamitin ang tubig ng buhay upang gumaling ng natural. Ang iyong mga babae ay naghihintay na balisa. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita, natatakot ako na magalit ka sa akin hanggang kamatayan. Sa madaling salita, tandaan na ang isang Ginoo ay hindi nakatayo sa ilalim ng isang mapanganib na pader. Huwag madaling makipagsapalaran sa hinaharap. Kung ang taas sa oras na ito ay medyo mas mataas, handa kang humiga sa loob ng 1 o 2 taon. Tumanggo si Yang Yian, ngunit sinabi pa rin, pinuprotektahan ko ang aking mga babae, natural ito. Magwala, nagmura si Yun Changxi, at si Yang Yiu ay nawala ng malay sa isang iglap sa pagkaway ng kanyang manggas. Ngunit sa huling sandali, naramdaman niya ang pag-ungol ni Master Yun Changxi sa kanyang katawan. Ang mabahong batang ito ay isa ring sentimental na lalaki, ngunit ang mga sentimental na lalaki ang higit na nasaktan. Maaari ba siyang makilala muli? Ito ang huling salita ng amo. Narinig ni Yang Yiu ang mga huling salita mula sa bibig ng Master. Marahil ay talagang pinag-uusapan niya ang tungkol sa asawa ng isang Panginoon. Sa susunod na sandali, nanimbalik si Yang Yiu sa kanyang katinoan at narinig ang pag-iyak sa kanyang mga tainga. Wuhu, kasalanan ko ang lahat, wuhu. Hindi iminulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at alam niyang boses iyon ni Ningke nang hindi ginagamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita. Puno ng paninisi sa sarili ang tono niya. Pero gumaan ang loob niya. Magaling si Ningke. Sa wakas, siya ay nailigtas. Okay, stop crying. Hindi mo kasalanan. Sa pagkakataong ito ay ang boses ni Jiao Nan na may patag na tono, na nagpapakita ng kawalang interes kay Ningke.
Bagamat hindi niya ito sinisisi ng malakas, hindi siya masyadong palakaibigan. Sa katunayan, sa isipan ni Zhao Nan sa sandaling ito, sinaktan ni Ning Ke si Yang Yian, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay nailigtas, at ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita na siya ay nabalian lamang ng ilang buto sa buong katawan. Huwag kang mag-alala, Sister Zhao, iba sa mga ordinaryong tao si Mr. Tinignan ko lang na mabilis gumaling ang katawan niya. Naniniwala akong malapit na siyang majay gising. Pagkatapos ay tumunog ang boses ni Lu Zuoxi, na humihikayat kay Zhao Nan. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian na umiiyak si Lin Huan, Sister Lu, kailan siya majay gising? Isang araw at gabi na. Dapat malapit na. Normal naman ang tibok ng puso ni Mr. Sabi ni Lu Zuoxi. Sa oras na ito, mabilis na mga yabag ang umalangaw sa labas ng pinto, at pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang boses ni Qiu Yun, at narinig lamang niya ang kanyang paghinga at sinabing, hindi maganda si Zhao Nanan, hindi alam ni Shanshan kung saan mo ito nalaman, at sinugod siya sa ospital. Di ba sabi ko sa'yo wag mong sasabihin kay Shanshan? Medyo sinisi ni Zhao Nan. Ako, nasa bahay kaming lahat, at hindi namin sinabi sa kanya. Baka nakita niya sa TV. Dagdag medyo naagrabyado ang boses ni Qiu Yun. Sa pagharap kay Zhao Nan, ang reyna, halos walang nang ahas na kontrahin siya. Para naman kay Yang Shanshan, ang biolohikal na kapatid ni Yang Yiyo, mahal na mahal siya ng lahat. Natakot si Yang Yiyo na mag-alala siya sa kanyang pinsala kaya hindi niya sinabi sa kanya, at hinayaan pa niyang manatili si Dugu Wei at ang iba pa sa villa sa halip na pumunta sa ospital. Sa oras na ito, sabay na tumakbo sina Yang Shanshan at Liu Ziki. Kuya, napaiyak siya nang tinawag niya ang kuya. Pagkatapos ay nagtanong si Liu Ziki, kumusta si Yanzi? Shanshan, huwag kang mag-alala, okay lang ang kapatid mo, walang seryoso. Paliwanag ni Lu Zuoxi. Paano siya magiging maayos? Nakita ko ito sa TV nang bumagsak ang 8 palapag na gusali. Paano siya magiging maayos? Kuya? Gumising ka? Nagsimulang umiyak si Yang Shanshan, at pagkatapos ay nakita niya si Ning Ke at galit na galit, ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Alam ng buong sinaunang kabisera na ikaw ang pinakamahirap na babaeng inspector. Kung hindi dahil sa'yo, paano nasugatan ang kapatid ko? Bumagsak ang luha ni Ning Ke. Kaharap si Yang Shanshan, ang biolohikal na kapatid ni Yang Yiyo, ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Ngayon ay hindi na siya nakaimik. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ning Ke na marahil ay hindi siya angkop na maging inspector. Sa oras na ito, nais ni Yang Yiyo na magpanggap na nakikinig saglit, kung ano ang mangyayari sa ilang babae, ngunit hindi na niya nagawang magpanggap pagkatapos umiyak ng ganito ang kanyang kapatid na babae. At ang bagay na ito ay hindi mahal kay Ning Ke. Pumunta siya para iligtas si Ning Ke mismo, dahil babae niya si Ning Ke at dapat may ganitong responsibilidad. Mula sa pananaw ng isang inspector, si Ning Ke ay kahit isang napakadalisay at dedikadong inspector, ngunit nakakalungkot na siya ay masyadong desperado. Nang marinig ng kanyang kapatid na babae na sinisisi si Ning Ke, mabilis na binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, Shanshan, huwag mong sisihin si Ning Ke. Habang nagsasalita siya, kumikilos ang puso ni Yang Yiyo at kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa espasyo ng palayok ng Chen Kun, tinakpan ang kanyang kamay at ininom ito. Sa tubig ng buhay, gaano man kalubha ang sugat, makakabawi siya. Higit pa rito, sa pinakamapanganib na oras, tinulungan siya ng kanyang amo at naiwasan ang isang nakamamatay na pinsala. Sa lalong madaling panahon, nagsalita si Yang Yiyo, napatingin ang lahat. Si Zhao Nan ay nagbabantay sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay namumula at sinabi niya, ano ang nararamdaman mo? Nan, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kuya, Mr. Yunzi. Lahat ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo ang mainit na agos sa kanyang puso. Siya ay nagtatrabaho ng husto mula noong nagsimula siyang magsanay ng Taoismo, lahat para sa kanila. Nang makita ang pag-aalala ng lahat, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para huminto sa kanila at sinabing, huwag kayong mag-alala, huwag kalimutan kung sino ako. Ako ay isang magsasaka, at ikaw din. To tell you the truth, kapag naging makapangyarihan ang iyong cultivation in the future, hindi ka mamamatay kahit na mahulog ka sa 80 palapag, lalo pa sa ika-8 palapag. Itinuturo ko sa iyo ang mga pamamaraan ng paglilinang upang ang bawat isa sa iyo ay magkaroon ng mga kasanayan, upang maaari mong harapin ang lahat ng uri ng mga paghihirap sa hinaharap at maprotektahan ang mga mahihinang kasamahan ng bawat isa. Pinangalanan ko si Ning Ke dahil siya ay miyembro din siya ng ating Yunmen. Masasabing si Ning Ke ang unang nag-practice ng Zixia-ju, mas maaga kaysa sinuman sa inyo. Sasabihin na sana niya na babae niya si Ning Ke pero napatigil sa dulo ng dila niya. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya, may iligtas ko si Ning Ke ngayon. Kung sino man sa inyo ang nasa panganib bukas, ililigtas ko rin kayo, dahil lahat kayo ay bahagi ng Yunmen, at kayo ay aking mga kamag-anak at kaibigan.
Hindi ako susuko sa sinuman sa inyo. Nandito kayong lahat ngayon, at ngayon ay ipinapahayag ko bilang pinuno ng Yunmen na si Ning Ke ay sumali sa Yunmen, nang walang anumang pagkakamali. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Yang Yiu kay Ning Ke na nakatayo sa likod ng lahat na may hindi mapag-aalinlangan ng dominanteng tono. Ngayon, malinaw din niyang naisip na siya, ang babae ni Yang Yiu, ay hindi siya pababayaan. Mula ngayon, magiging dominante na siya at hindi siya masisira. Kung iiwan niya itong mag-isa at may nangyaring hindi maganda, siya ang mahihirapan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi ang iba. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ng lahat ang isang malakas na dominanteng aura na nagmumula kay Yang Yiu, at hindi nila maiwasang sabihin, susunod ako sa utos ng pinuno. Kabanata 262 ang palayok ng Chen Kun ay may espiritu. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng pinuno ng sekta, inaliw din ni Yang Yiu ang lahat. Tutal, gamaan ang loob ng lahat pagkagising niya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Liu Ziki na dumaan sa mga pamamaraan ng paglabas, at pagkatapos ay pinalayas ang lahat sa ward, at sinabi sa kanila na huwag papasukin ang sinuman. Alam ng lahat na si Yang Yiu ay magsasanay ng Qigong upang gamutin ang kanyang mga sugat, at lahat sila ay lumabas ng ward. Sa oras na ito, nakaupo si Yang Yiu na naka-crossleg at mabilis na nag-practice ng Chen Kun Creation Qigong. Noong nagsasalita siya ngayon, naramdaman niya ang malakas na sigla ng tubig ng buhay. Nang magsimula itong gumana, nagbago ang kanyang buong katawan, kaya kinailangan niyang magsanay ng Qigong. Sa totoo lang, hindi pa niya talaga ginagamit ang tubig ng buhay simula nang na-upgrade ang Chen Kun Pot. Kung hindi dahil sa injury na ito, hindi niya naisip na gamitin ito. Sinabi ng amo na ang tubig ng buhay ay isang banal na gamot para sa pagpapagaling. Matapos masugatan si Hao Dudo, ang isang patak ng tubig ng buhay ay hindi lamang nakabawi sa mga pinsala ni Hao Dudo, ngunit pinahintulutan din si Hao Dudo na pumasok sa bloodline evolution. Para sa mga tao, ang tubig ng buhay ay nagpakita kay Lolo Duan Muxingtian, bilang karagdagan sa pagbawi mula sa mga pinsala, ipinadama din ito kay Lolo ang threshold ng likas na antas ng mito. Ito ay nagpapakita na kahit na ang tubig ng buhay ay hindi maaaring mapabuti ang paglilinang, bilang karagdagan sa pangunahing pagpapagaling, ang pinakamalaking epekto ay upang baguhin ang pisikal na fitness at mapabuti ang talento. Hindi alam ni Yang Yiu kung may epekto sa kanya ang tubig ng buhay, gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na sumubok. Nung kausap niya ngayon, naramdaman na lang niya na mabilis na nag-aayos ang mga bali na inaasahan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang may mali, at bawat pulgada ng kanyang mga buto, laman at dugo ay nagsimulang makaramdam ng manhid at makati. Hindi lahat ng bahagi ay nasugatan. Mabilis niyang pinalayas ang lahat sa silid at nagsimulang patakbuhin ang mga pagsasanay upang suriin. Sa sandaling pinatakbo niya ang pagsasanay sa paglikha ng sitwasyon, ang buong katawan ni Yang Yiu ay gumawa ng kaluskos na parang pritong beans. Ang pagbabagong ito ay natakot sa kanya. Wala namang ganyang sitwasyon noon, at ngayon medyo malabo ang ganitong sitwasyon, hindi niya naramdaman na nagpa-practice siya. Tahimik lang na naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, mabilis na nakarecover ang bahaging nasugatan. Gayunpaman, mayroong isang malaking halaga ng sigla na naiwan sa kanyang katawan, at siya ay tila lumalangoy sa paligid na parang isang bata na walang tahanan. Ito ay hindi ang kapangyarihan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at hindi ito maaaring mabago sa tunay na enerhiya, ngunit kapag siya ay nagpapatakbo ng mga ehersisyo, lahat ito ay nanginginig at kumaluskos. Ang pangunahing punto ay na ito ay makati at masakit tulad ng libu-libong mga langgam na nangatngat dito. Ang sakit ay hindi gaanong masakit, ngunit ang pangunahing punto ay ang buong katawan ay hindi komportable. Ito ang dahilan kung bakit siya tumigil. Sa oras na ito, naramdaman lamang ni Yang Yian ang isang dumadagandong na tunog sa kanyang isipan, tulad ng kulog, at lumitaw ang pagkahilo. Pagkatapos ay nawala ang kanyang pagkahilo, ngunit nakita niya ang isang malabong figure ng tao sa kanyang isipan. Ito ay ang pangalawang figure ng tao na nakita niya sa kanyang panaginip noong siya ay walang malay noon. Ang una niyang nakita sa kanyang panaginip ay si Master Yun Changxi. Ang pangalawang figure ng tao ay isang malabong figure ng tao. Natatandaan ko pa na nakita ko ito sa magulong kapaligiran. Gusto kong tanungin si Master tungkol dito, pero pinaalis siya ni Master ng kachat niya ito at nakalimutan niya iyon. Ngayon sa tingin ko na ang nakaraang panaginip ay hindi isang panaginip, ngunit isang magulong espasyo, upang maging tumpak, ang espasyo ng Chen Kun Pot. Maaari ko pa ring makipag-usap kay Master, ngunit ang figurang ito ay isang iglap lamang noon, at nagkaroon lang ako ng impresyon at hindi man lang makakita ng malinaw na balangkas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay lumitaw muli ngayon, at ito ay direktang lilito sa kanyang isip habang siya ay nagmumuni-muni upang gamutin ang kanyang mga sugat, at ito ay lumitaw sa isang mas tatlong-dimensional na figure ng tao. Walang nagsalita, anino lang na hugis tao. Hindi niya makita ang itsura, at hindi niya alam kung lalaki ba iyon o babae, lalo pa ang ginagawa nito.
Gayunpaman, malabong hulaan ni Yang Yian na ang figure ng tao o nilalang na ito ay dapat na isang nilalang mula sa espasyo ng Chen Kunpot, dahil sa oras na ito, ang posisyon ng Chen Kunpot sa kanyang braso ay naglalabas ng mahinang init. Sa isang tiyak na sandali, tiningnan ni Yang Yian ng malapitan at nakita ang mga malabong lilang linya sa buong katawan ng figurang ito, tulad ng mga meridian ng katawan ng tao. Ito ay tila isang uri ng ruta ng ehersisyo. Bawat tatlong paghinga, ito ay kumikislap, at makikita mo ang lilang linya na lumitaw at pagkatapos ay lumabas muli. Umuulit ang cycle na ito. Tungkol naman sa figure ng tao, tahimik sa kanyang isipan, hindi gumagalaw, na parabang nagpakita ito para lang makita niya ang mga lilang linya sa kanyang katawan. May ideya si Yang Yian, at agad itong sinubukan ayon sa mga lilang linya na lumitaw sa katawan ng figure. Oo naman, ang susunod na sandali ay nakumpirma ang kanyang hula. Matapos tumakbo sa mga lilang linya ng ilang sandali, ang malaking sigla sa katawan ay tila nakatagpo ng isang organisasyon, at ito ay dumagsa sa mga linya sa napakaregular na paraan at nagsimulang tumakbo. Ito ay talagang ruta ng pagtakbo ng ilang uri ng kasanayan. Gayunpaman, pagkatapos tumakbo sa oras na ito, naalala pa rin ng buong katawan ang tunog ng kaluskos, at ang makati na sakit ay tumaas ng 10 beses. Ngunit hindi huminto si Yang Yian sa pagkakataong ito, dahil naramdaman niya na pagkatapos tumakbo sa lilang linyang ito, ang lakas ng kanyang katawan ay malinaw na nakaramdam ng kaunting higpit. Kaya siya gritted kanyang ngipin at nagpumilit, at nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi nagtagal, nang ganap na natapos ni Yang Yian ang operasyong ito sa kanyang katawan ayon sa lilang linyang ipinakita ng figure. Sa huling sandali, ang kanyang buong katawan ay gumawa ng dagandong, at ang pangalawang ruta ng pagtakbo ng kasanayan ay lumitaw sa kanyang mga meridian ng katawan bukod kay Chen Kun Zhaohuagang. Ang rutang tumatakbo ng Chen Kun Zhaohuagang ay light gold, at ang bago ay light purple. Ang dalawang ruta ng kasanayan ay bumuo ng isang komplementaryong sitwasyon sa katawan, isa sa loob at isa sa labas. Sobrang balanse. Higit sa lahat, natuklasan ni Yang Yian na isang malabong halo ang lumitaw sa kanyang mga buto, na may mapusyaw na lilang kulay, na ginagawang napakalinaw ng mga buto. Ang mga meridian, dugo, laman at buto ng buong katawan ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Tila nad-oble ang lakas ng laman, at may malaking kapangyarihan sa bawat pulgada ng kalamnan. Ang lilang linya ng kuryente na nabuo ay eksaktong kapareho ng nasa figure. Ibig sabihin, sa sandaling mabuo ang kapangyarihan, agad na nawawala ang figure sa isip. Ang palayok ng Chen Kun sa braso ay kumislap ng isang lilang liwanag, at nawala ang init. Sa pagkakataong ito, malinaw na napagtanto ni Yang Yian na ito nga ang paggalaw ng palayok ng Chen Kun. Sa madaling salita, ang figure sa isip ay ang lumitaw sa Chen Kun Pot. Sa oras na ito, lumaki ang utak at lumitaw ang isang piraso ng impormasyon. Sa isang iglap, naunawaan ni Yang Yian ang lahat. Ang lumitaw sa isipan ni Yang Yian ay isang paraan ng pagpapalamig ng laman, Chen Kun Tempering Ju, at Chen Kun Creation Gang. Ang isa ay isang panloob na pamamaraan ng pagsasanay, at ang isa ay isang panlabas na pamamaraan ng pagsasanay para sa pagtempere ng laman. Ngayon ang panloob at panlabas na mga kasanayan ay kumpleto na. Bagamat walang impormasyon tungkol sa figure ngayon, si Yang Yian ay may matapang na hula sa kanyang puso. Kung hindi siya mali, ito ay dapat na espiritu ng Chen Kun Pot. Sa madaling salita, may espiritu ang Chen Kun Pot. May parang espiritu sa loob. Hindi niya lang maisip kung bakit hindi ito nagsasalita. Lumitaw ito noong nagsasanay siya, para lamang tulungan siya at bigyan siya ng isang set ng body tempering at physical training techniques. Dahil ba, hindi ito makapagsalita, o ayaw siyang kausapin. Wala siyang nakitang maaliwalas na mukha, anino lang na hugis tao. Pero kahit anong mangyari, bagay na bagay sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman niya na kahit na humarap siya sa isang nilalang na may ikasyam na antas ng dark energy, magkakaroon siya ng lakas upang lumaban, at magiging madali ito. O, kung nahulog siya muli mula sa isang 8 palapag na gusali, ligtas na siya sa pagkakataong ito. Dahil sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay umabot na sa panibagong antas ang kanyang katawan, na parabang talagang hindi na ito masasaktan. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang ilusyon, ito ay napakalakas. Matapos niyang hindi makatayo ay lalo niyang gustong subukan ang lakas ng kanyang katawan ngayon. Naglakad siya patungo sa bintana at nakita niya na ito ang ika-4 na palapag ng ospital, mga 13 o 14 na metro ang taas. Sa pagtingin sa taas ng ika-4 na palapag, gustong tumalon pababa ni Yang Yian at subukan ito. Subukan ang lakas ng kanyang katawan sa sandaling ito. Hindi ito isang kilos na pagpapakamatay, ngunit talagang naramdaman niya na pagkatapos na mabago ang kanyang katawan ng Chen Kun Body Tempering Art at ng tubig ng buhay, ito ay naging napakalakas na hindi na ito mababasag. Siya ay namangha sa mahika ng tubig ng buhay. Hindi niya inaasahan na mapapabago talaga nito ang kanyang pangangatawan. Lalo siyang natuwa nang makuha niya ang Chen Kun Body Tempering Art,
na tila natural na kombinasyon ng Chenkun creation art. Pagkatapos magsanay, nagkaroon siya ng ilusyon ng dobleng espada. Parang hindi siya kumpleto noon, pero ngayon ay perpekto na siya. Pagtingin sa ibaba, ito ay ang hardin ng ospital, at walang tao doon. Kinagat ni Yang Yiyu ang kanyang mga ngipin at tumalon mula sa bintana sa ika-4 na palapag. Anyway, 4th floor pa lang. Bago pa manilinang ang kanyang katawan, nang ahas siyang tumalon mula sa taas na ito, para lang patunayan ang kapangyarihan ng Chenkun body tempering art. Sulit itong subukan. Gayunpaman, nang tumalon si Yang Yiyu sa gusali, ang mga taong naghihintay sa labas ay hindi na makapaghintay, dahil makalipas ang mahigit 1 oras, hindi na lumabas ng ward si Yang Yiyu. Kaya napag-usapan ng lahat na hayaang pumasok si Yang Shanshan upang tingnan, upang hindi magkamali sa kanyang pagsasanay. Nang buksan ni Yang Shanshan ang pinto, nakita niya si Yang Yiyu na tumalon mula sa bintana. Ah, kuya, malakas na tumili si Yang Shanshan. Kaagad, ilang tao sa likod niya ang nagtanong, ano ang nangyari? Itinuro ni Yang Shanshan ang bintana na may luha sa kanyang mga mata at nanginginig na sinabi, Ako. Ang kapatid ko ay tumalon mula sa gusali. Ah! Nagulat ang lahat. Kabanata 263 Pagpupulong sa kritiko. Sa villa, ibinaba ni Yang Yiyu ang kanyang ulo at tinanggap ang criticism meeting na pinangunahan ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan. Dahil tumalon siya sa building para subukan ang kanyang lakas, halos patay na ang lahat, lalo na ang ate niya na sa sobrang takot ay halos himatayan at umiyak ng malakas. Sa oras na iyon, tumalon si Yang Yiyu mula sa ika-4 na palapag at nabaliw. Siyempre, pagkatapos tumalon, walang nangyari tulad ng iniisip niya. Pinatunayan nito na ang kanyang katawan, na binago ng tubig ng buhay at nagsanay ng Chenkun body tempering technique, ay napakalakas na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ginawa niya. Hindi man lang mabali ang buto pagkatapos mahulog mula sa ika-4 na palapag. Kahit na nahulog siya mula sa ika-8 palapag, naniniwala si Yang Yiyu na magiging ligtas siya ngayon. Gayunpaman, ligtas siya, ngunit natakot ang lahat. Kaya pagkabalik sa villa, nagsimula ang lahat ng criticism meeting laban sa kanya. At si Yang Yiyu ay nananatiling nakangiti ng nakakaloko at humihingi ng tawad, na nangangakong wala ng susunod na pagkakataon. Ipinatong ni Yang Shanshan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, sabihin mo sa akin, maglalakas loob ka bang takutin ako sa susunod? Hindi. Kung hindi mo isasaalang-alang ang aming nararamdaman, hindi na kita kakausapin pa, sabi ni Jiaonan na nakadilat ang mga mata. Isa kang baliw, pagmumura ni Liu Ziki. Pagkatapos ng kalahating oras ng pamimintas, pinabayaan ng lahat si Yang Yiyu. Sa oras na ito, sinabi ni Lu Zuoxi, Sir, pupunta ka ba sa Shenlongjiang ngayon? Naisip ito ni Yang Yiyu at sinabing, kalimutan mo na ito, bukas na tayo. Tatawagan ko si Hunan para sabihin sa kanya. Mas maganda sana kung pupunta siya sa Shenlongjiang ngayon, pero nasugatan siya dahil sa usapin ni Ning Ke, at 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Sa bagay, hapon na naman kaya bakit hindi na lang bukas? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yang Yiyu sa gitna at sinabing, ang oras na ito ay ang Ancient Martial Arts Conference din. Sino sa inyo ang pupunta? Sinabi ni Jiaonan, natatakot ako na hindi ako makakapunta. Ang auction ng kumpanya ay sa 2 araw na ito. Pagkatapos ng auction na ito, aalis ako sa kumpanya. Makakapunta na lang ako sa susunod na may pagkakataon. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Kung tutuusin, bihira ang Ancient Martial Arts Conference, at nawalan siya ng pagkakataong magkaroon ng karanasan. Kuya, hindi rin ako makakapunta. May exam ako, sabi din ni Yang Shanshan. Importante ang pag-aaral, pag-usapan natin ito mamaya, tumanggo si Yang Yiyu. Natatakot ako na hindi rin ako makakapunta. Kamakailan, ang kumpanya ay nagpaplano na palawakin sa buong bansa at mag-set up ng mga sangay sa Shanghai at Yancheng. Hindi ako makaalis, sabi ni Liu Ziki. Medyo nagulat si Yang Yiyu at sinabing, nagsisimula na itong lumawak sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Anak, hindi mo pinansin ang sitwasyon ng kumpanya. Matapos ilunsad ang pangalawang produkto ilang oras na ang nakalipas, ganap nitong binuksan ang pambansang sitwasyon. Siya nga pala, isang tao mula sa pamilya Wang ang dapat pumunta sa sinaunang kabisera, ngunit hiniling ko sa kanya na manatili sa Yancheng upang maghanda para sa sangay. Sabi ni Liu Ziki kay Yang Yiyu na may hinanakit. Si Wang Jianjia ba ang pinag-uusapan mo? Tanong ni Yang Yiyu sa kanya. Well, kung hindi siya, may sasabihin. Siya ay talagang isang talento. Pumunta ako sa Yancheng at nakilala ko siya ilang araw na ang nakakaraan. Sabi ni Liu Ziki. Sige, maghanda ka na sa mga gawain ng kumpanya. Siya nga pala, magtagal muna. May ibibigay ako sa iyo. Dahil gusto ni Liu Ziki na paunlarin ang kumpanya, hinayaan siya ni Yang Yiyu na gawin ito. Kung tungkol sa kalsada ng paglilinang, pag-uusapan niya ito mamaya. May ilang produkto pa rin na pwedeng i-develop sa kanyang mga kamay, na maaari ring ibigay sa kanya.
Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Ning Ke, natatakot akong hindi ako makakapunta. Sa pagkakataong ito ang usapin ay nalutas ng kasiya siya. Hiniling sa akin ng boss na makipagtulungan sa publisidad. Sa oras na ito, nakonsensya si Ning Ke kay Yang Yiyo. Hindi siya kasing dominante at kusa gaya ng dati. Matapos iligtas ni Yang Yiyo sa halaga ng kanyang buhay, siya ay lubos na nakatuon sa kanya. Bukod dito, maraming tao sa villa, kaya hindi siya nang ahas na maging kusa. Okay, maglaan ng ilang oras upang pumunta sa villa sa hinaharap, at sundan si Luzuaksi upang makabawi sa iyong mga aralin. Ang huling beses na itinuro ko sa iyo ang kasanayang tinatawag na Zixuaju ay isang kasanayan na higit sa sinaunang martial arts. Siyempre, ito ay isang kasanayan lamang. Hindi ibig sabihin na ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa mga sinaunang martial artist pagkatapos ng pagsasanay. Maglaan ng ilang oras upang magsanay ng mabuti. Sa susunod na makatagpo ka ng ganoong bagay, ikaw na mismo ang makakalutas nito. Inutusan ni Yang Yiyo si Ning Ke, at walang hadlang sa pagitan niya at niya. Sumang-ayon si Ning Ke sa mahinang boses. Sa totoo lang napaka-sweet niya sa puso niya. Kahit na inireklamo siya ng lahat ng tao sa villa, wala siyang pakialam. Sa halip, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, naunawaan niya na si Yang Yian ay taos-puso sa kanya. Nang tumalon si Yang Yian mula sa ikawalong palapag at ginamit ang kanyang sarili bilang unan upang iligtas siya, alam ni Ning Ke na hinding-hindi niya iiwan ang lalaking ito sa kanyang buhay. Bagamat makikita na siya. Parang may higit sa isang babae, hindi mahalaga. Ilang lalaki sa buhay ang kayang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya. Hindi rin makakapunta si Lin Huan. Siya na ngayon ang punong opisyal ng pananalapi ng Yunqi. Siya ay kailangang-kailangan para sa pagpapalawak ng kumpanya. Ang mga sumusunod na tao ay maaaring sumama sa kanya. Natukoy na ang mga tauhan. Bukas, ang dalawang apprentice ni Yang Yian na hindi pa formal na nagiging apprentice, sina Du Guhui, Wang Zhongren, ang magkapatid na Lu, Qiu Yun, Fang Daochang, at Li Dai ay sabay na pupunta sa Shenlongja. Para naman kina Tang Long at Goslow, iniwan sila ni Yang Yian para protektahan ang kanilang kapatid na babae para pumasok sa paaralan. Ang villa ay binabantayan pa rin ni Qiao Fu at ng magkapatid na Wu. Pagkatapos ng hapunan ng lahat sa villa sa hapon, kinailangan ni Zhao Nan na umalis ng maaga dahil kailangan niyang magtrabaho sa kumpanya, at kinailangan din ni Lin Huan na sina Liu Ziki at Li Dai na pumunta sa kumpanya. Bago umalis, isinulat ni Yang Yian ang 3 formula para kay Liu Ziki, bilang mga produkto sa hinaharap ng kumpanya. Ang isa ay inuming gamot sa patent ng Chino, pangunahin para sa pagre-regulate at pagre-refresh. Ang pangalawa ay gamot sa pagbaba ng timbang, at ang pangatlo at pinakamahalaga ay isang tableta na maaaring labanan ng kanser. Ang 3 formula ay maingat na pinili ni Yang Yian mula sa maraming minanang mga table tasks, at paulit-ulit silang natunaw at pinahusay sa mga gamot na maaaring gawin ng maramihan. Nang makuha ni Liu Ziki ang 3 formula, gumawa siya ng matapang na pahayag. Gamit ang 3 formula na ito, ang mga commercial aircraft carrier ay maaaring mabuksan sa mundo ng walang anumang problema. Sa pagkakataong ito, ang layout sa buong bansa ay upang maghanda na magtatag ng isang grupo. Ngayon sa 3 formula na ito, ang pundasyon ng Imperial Aircraft Carrier ay naitatag. Ako ay 100 beses na mas tiwala. Haha, basta may impormasyon ka, gagawa ako ng paraan kung kulang pa pagkatapos maipanganak ang produkto. May sapat bang pondo? Tanong ni Yang Yian kay Liu Ziki. Nang tanungin ni Yang Yian ang tungkol sa pondo, tumawa si Liu Ziki at sinabing, tatakotan kita hanggang sa mamatay kung sasabihin ko ito sa iyo. Ang pangkat ng pagsusuri ay nagbigay ng halaga na 5 bilyong US dollars, syempre, pangunahin ang formula ng aming kumpanya. Okay, magpasya ka. Anyway, wala akong oras para pumunta sa kumpanya. Hindi ako umasa sa iyo. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, umalis sina Liu Ziki at Lin Huan. Umalis si Sister Yang Shanshan kasama si Liu Ziki. Tumingin si Yang Yian sa 2 taong nag-uusap at nagtatawanan nang umalis sila, at bamantong hininga, Taidan, kung maglakas loob kang ay bully si Shanshan, papatayin kita. Sino ang papatayin mo? Lumapit si Lu Zuaxi at nagtanong matapos itong marinig. Okay lang, tapos naayos mo na ba ang itinerary para bukas? Mayroong 7 sa amin sa kabuuan, at kami ay direktang magdadrive doon. Okay, maaari mong sabihin kay Ning Ke ang tungkol sa iyong karanasan sa cultivation mamaya. Alam ko po ang lahat ng ito, sir. Pagkaalis natin, paano po ang kaligtasan ni Shanshan? Medyo maikli pa ang pagtatanim ni Tang Long at Goslow. Nasa unang antas lang sila ng chi-refining stage ngayon. Natatakot ako na hindi nila kayang harapin ang mga emergency. Sabi ni Lu Zuaxi. Tumango si Yang Yian at sinabing, inayos ko na ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pupunta ako sa secret room para tingnan.
Natural na inisip ni Yang Yian ang magkapatid na Wu para sa kaligtasan ng kanyang kapatid na si Shanshan at sa kaligtasan ng Yunqi Company pagkaalis niya. Hayaan ang maliit na loli na si Wu Mokyo na patuloy na lihim na protektahan ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan, hayaan si Wu Moxia na pumunta sa Yunqi Company upang mamuno, at si Qiao Fu ay manatili sa villa. Sa pag-iisip sa tatlong tao, naisip ni Yang Yian ang mahiwagang kristal na nakuha mula sa pagkasunog ng demonyong si Li Liangshan. Sa mga salita ng Master, ang mahiwagang kristal ay yin, na lubhang kapaki-pakinabang para sa paglilinang ng multo. Kung ibibigay ito sa isa sa tatlong tao, tiyak na madidagdagan ang pagtatanim. Tungkol sa masamang babae na nakatakas, si Yang Yian ay palaging nag-aalala. Kung babalik siya, talagang mag-aalala siya ng walang master. Kaya ibibigay ni Yang Yian ang mahiwagang kristal sa maliit na loli na si Wu Mokyo. Sa Qiao Fu at sa dalawa pa, tanging ang maliit na loli na si Wu Mokyo ang may pinakamahusay na talento at paglilinang. Ang magagandang bagay ay natural na dapat ipaubaya sa mga taong may magagandang talento. Ito ang pagiging makasarili ni Yang Yian, anuman ang kanyang paniniwala na hindi tutol sina Qiao Fu at Wu Moxia. Ang paraan ng paglilinang ng multo ay makapangyarihan at kakaiba. Kung pinuhin ni Wu Mokyo ang mahiwagang kristal, tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang kapatid na babae at ang iba pa. Oo naman, pagkarating sa secret room, inilabas ni Yang Yiu ang magic crystal at gustong kunin ito ng maliit na loli na si Wu Mokyo. Walang pagtutol sina Qiao Fu at Wu Moxia. Here, sumama ka sa akin sa wine cellar. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, pumasok siya sa bodega ng alak at naghanda na protektahan si Wu Mokyo para makuha niya ang magic crystal. Sir, ito po ba? Ito ay isang magic crystal na angkop para sa paglilinang ng multo. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil mayroon kang mataas na talento, at sana ay maprotektahan mo si Shanshan at ang iba pa pagkatapos mong maging makapangyarihan. Kaya mo ba? Sir, huwag mag-alala, tiyak na paprotektahan ni Kier ang ginang at ang iba pa. Lunukan mo lang ang mahiwagang kristal at pinuhin ito, at paprotektahan kita. Sa espiritual na kamalayan, nalaman ni Yang Yiu na nang kunin ni Wu Mokyo ang magic crystal at paandarin ng Feng Doju, tumaas ng husto ang aura ng kanyang buong katawan. At walang kakulangan sa ginhawa. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, hindi na pinansin ni Yang Yiu. Lumapit siya at nakitang nag-evolve pa rin si Hao Dao Dao, at mukhang hindi na siya gising sa maikling panahon. Si Dao naman, lumabas na naman siya at nagpakabaliw na naman. Matapos maging normal ang lahat, pagkatapos turuan sina Qiao Fu at Wu Moxia, bumalik si Yang Yiu sa Bishui. Pasado alas 9 na ng gabi. Nang makitang nagpapahinga na ang lahat, umakyat din si Yang Yiu para magpahinga. Pupunta siya sa Shenlongja bukas. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang umakyat siya sa itaas. Si Zhao Nan ay pumunta sa kumpanya, at siya ay masyadong abala para bumalik sa mga araw na ito. Si Lin Huan ay nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang, at si Dugu Waking ay pumunta sa kanyang bayan. Maraming babae, pero parang walang tao. Gayunpaman, pagkabukas ng pinto ng silid, natigilan si Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na si Ning Ke, na sa tingin niya ay umalis, ay lumabas talaga ng banyo na nakasuot ng sexy na damit. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumawa si Yang Yiu. Chapter 264, Transformed into a Beauty Overnight. Akala ko umalis na si Ning Ke, pero nagpakita siya sa kwarto ko, naghihintay sa akin. Ito ay isang masayang sorpresa. Isinasantabi ang mayabang at kusang pag-uugali ni Ning Ke, siya ay talagang isang pangunang kagandahan. Siya ay may isang pares ng mahabang binti na maaaring laruin habang buhay, taas na 1.75 metro, at isang karaniwang hugis S na figure na hindi mababa sa isang modelo. Ang pagtingin pa lang sa kanya ay kumikilos na ang puso niyang at nagliliyab ang buong katawan nito. Tinitigan ng nagniningas na mga mata ni Yang Yiu, nahihiyang ibinaba ni Ning Ke ang kanyang ulo. Siya ay nanatili rito partikular para humingi ng tawad kay Yang Yiu. Alam din niyang masyado siyang kusa noong nakaraan. Hindi mahalaga kung may relasyon man sina Yang Yiu at Dugu Waking, mali na bumunot siya ng baril kay Yang Yiu. Matapos ang desperadong pagliligtas ni Yang Yi sa pagkakataong ito, nalutas na ang lahat ng obsesyon sa kanyang puso. Anyway, ayos lang. Mukhang hindi siya ang unang babaeng nakilala ng bastos na ito. Ano man ang mangyari, mas mabuting makuha muli ni Ning Ke ang pagkilala kay Yang Yiu. Ngayon ay naunawaan na rin niya na mayroon siyang lugar sa puso ni Yang Yiu. Nalutas niya ang 12-dosenang mga kaso sa loob lamang ng ilang buwan, salamat sa pamamaraan ng paglilinang na itinuro sa kanya ni Yang Yiu. Siya. Hindi ko alam noon, ngunit ngayon alam niya na ito ay isang mas makapangyarihang paraan kaysa sa martial arts. Hindi nakakagulat na ang kanyang pisikal na fitness ay nagiging mas mabuti at mas mahusay, lahat ay salamat sa pamamaraan ni Yang Yiu. Nang medyo natarante si Ning Ke, biglang humakbang si Yang Yiu at binuhat siya.
Nanginginig si Ningke at tumingin kay Yang Yiyo, nauuto, I'm sorry. Ang paumanhin na ito ay naglalaman ng labis, kabilang ang paghingi ng tawad at ang katotohanan na si Yang Yiyo ay malubhang nasugatan dahil sa kanya. Silly, huwag ka nang magalit in the future. Alam mo naman na hindi ako maituturing na ordinaryong tao ngayon. Malayo pa ang lalakbayin ko sa hinaharap. Sa tingin ko ito ay pinakaangkop na ibuod ito sa isang panaginip ng dagat ng mga bituin. Kaya sana maintindihan mo na mas maraming ang babae ang nakapaligid sa akin kaysa sa iyo, pero lahat sila ay pinakamalapit sa akin. Gusto kong protektahan at mahalin ang bawat isa sa inyo. Ang aking hinaharap na pangarap ng mga bituin ay magkakaroon din ng bahagi sa iyo. Ano man ang mangyari, magandang bumalik at magsanay ng mabuti sa hinaharap. Sana balang araw ay masundan mo ako sa ibang mundo. Hindi sinabi ni Yang Yiyo sa iba ang tungkol sa pag-iral ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, at hindi rin niya sinabi sa iba ang tungkol sa pagkakaroon ng mundo ng paglilinang, ngunit sinabi ni Lu Suaxi sa lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng mundo ng bundok at dagat. Natural na alam ito ni Ningke. Mas alam ng lahat, kaya natural na hindi sila tumingin kay Yang Yiyo sa mga mata ng ordinaryong tao. Alam nilang lahat ang kanyang misteryo at pambihira. Ang isang libro ay nagsabi ng isang bagay na napakadirekta, maraming mga salungatan sa pagitan ng mga magkasintahan ay nalutas sa mga salita ng pag-ibig, na malalim na sinasalamin kina Yang Yiyan at Ningke. Sa tahimik na pag-uusap ng dalawa, pagkatapos ng pagpunta sa wushan ng magkasama, nawala ang lahat ng mga hadlang. Gayunpaman, sa pandinig ng ilang kababaihan sa ibaba, ang gabing ito ay nakatakdang maging gabing walang tulog. Matapos sumikat ang araw sa langit kinabukasan, binuksan ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at umalis na si Ningke. May trabaho pa siya. Pagkatapos paghuhugas at pagbaba, si Lu Zuoxi at ang iba pa ay naghihintay sa kanya na mag-almusal at umalis. Sa abot ng nakikita ni Yang Yiyan, sina Lu Zuoxi at Qiu Yun ay parehong may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata at mukhang sama ng loob. Matapos mag-isip ng ilang sandali, alam na niya ang dahilan. Hindi napigilan ni Yang Yiyan na mamula. Buti na lang at umabot na sa sukdulan ang kanyang makapal na balat na magic skill. Matapos mag-almusal ng mahinahon, ibinalita niya ang kanyang pag-alis. Nang aalis na siya, nakita niya si Qiao Fu sa sulok ng bulwagan. Si Qiao Fu at ang dalawa pa ay nagkaroon ng soul contract kay Yang Yiyan, na tanging si Yang Yiyan lang ang nakakakita. Sabi niya sa iba, pumunta na kayo sa kotse at hintayin niyo muna ako, mamaya pa ako. Sa grupo, tanging si Lu Zuoxi lang ang tumingin sa lugar kung nasaan si Qiao Fu, sinadya man o hindi, ngunit hindi niya nakita ang pag-iral ni Qiao Fu, ngunit tila may kung ano siya sa kanyang malakas na pangunawa sa kaluluwa, at mayroon siyang kaunting pag-unawa dito. Laging nagpupunta si Yang Yiyan sa underground secret room. Nagkaroon siya ng ilang mga alaala, at nang wala na si Yang Yiyan, pumunta siya sa secret room para magsanay, at naramdaman din niya na may nag-e-exist, ngunit hindi niya ito makita. Ngayon medyo naiintindihan na niya, baka may sikreto si Yang Yiyan sa secret room. Pagkatapos tingnan ni Lu Zuoxi, inilabas niya ang lahat at naghintay. Lumapit si Yang Yiyan kay Qiao Fu at nagtanong, ano ang mali? Sir, mangyaring pumunta at tingnan si Kier. Parang nagbago siya ng konti. Hindi ko masabi, palagi akong kakaiba, at si Kier ay parang lumaki sa magdamag, medyo kakaiba ang pagsasalita ni Qiao Fu. Yang Yiyan. Pagkatapos ay naalala na pagkatapos bigyan ng maliit na loli na si Wu Mokyo ng mahiwagang kristal kagabi, wala na siyang pakialam sa kanya, at hinayaan siyang pinuhin at makuha ang mahiwagang kristal sa sikretong silid. Kung hindi lumabas si Qiao Fu, nakalimutan na niya ito. Dumating si Yang Yiyan sa lihim na silid na may pagdududa, at nakita mula sa malayo ang isang kakaibang ngunit pamilyar na babae na nakatayo kasama si Wu Moxia, na mukhang mga 18 o 19 na taong gulang. Siya, nabigla agad. Isang kakaibang ghost cultivator ang lumitaw sa villa, at hindi niya ito napansin. Ito ay hindi tama. Gayunpaman, nang tingnan niyang mabuti, nawala ang tensyon sa kanyang puso, at naisip niya ang isang posibilidad. Ang babaeng ito ay tumayo kasama si Wu Moxia, at ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng isang maliit na loli. Kasabay ng sinabi ni Qiao Fu, ang maliit na pagbabago na si Wu Mokyo ay lumaki sa magdamag. Hindi kaya ang babaeng ito ay ang maliit na loli Wu Mokyo? Ito. Hindi imposibleng isipin ito. Ang paraan ng paglilinang ay walang katapusan, at anumang bagay ay maaaring mangyari. Kinuha ni Wu Mokyo ang magic crystal kagabi, nakatumbas ng soul essence ng isang cultivator sa foundation building period. After she absorbed it, hindi imposibleng magbago siya. Bukod pa rito, si Qiao Fu at ang Wu sisters ay parehong Northern Song people na nabuhay ng higit sa 800 taon. Sila ay mga espiritual na nilalang. Sa mga tuntunin ng edad, sila ay mga matandang halimaw. Hindi katakataka na ang hitsura ng isang tao ay nagbabago sa pamamagitan ng paglilinang. Tamang-tama, nang matapos sila, ang magkapatid na Wu ay sumaludo at nagsabi, "Hello, sir."
Ang kanilang tono, galaw, at ekspresyon ay eksaktong kapareho ng sa maliit na pagbabagong si Wumakyo. Pansamantalang nagtanong si Yang Yian, ikaw ba? Kier. Hehe, sir, ako si Kier. Matapos masipsip ang mga magic crystal kagabi, ang cultivation ni Kier ay tumaas ng husto. Naabot ni Feng Duju ang rurok ng ikalimang langit, ngunit nagbago ang espiritong katawan at lumaki ng magdamag. Kier, salamat sir sa blessing. Sa hinaharap, gagawin ni Kier ang kanyang makakaya para pagsilbihan si Sir, protektahan ang binibini, at protektahan ang lahat. Si Wumakyo, na lumaki ng magdamag at naging isang batang babae, ay masayang sinabi kay Yang Yian. Sa pagtingin sa maliit na lowly na lumaki sa magdamag, hindi napigilan ni Yang Yian ang paglunok ng kanyang laway, dahil ang mga damit na binago ni Wumakyo sa oras na ito ay ganap na modernong mga suspender, na may mga umbok kung saan dapat itong mambak, nang walang bakas ng labis. Bagamat ito ay isang espiritong katawan pa rin, ito ay mukhang eksaktong katawan ng isang normal na tao, na nagbigay kay Yang Yian ng salpok na subukan ng katotohanan. Ang maliit na lolita ay talagang naging butterfly sa isang gabi, at naging isang kagandahan na tumutokso sa mga tao na gumawa ng mga krimen. Huminga ng malalim, itinapon ni Yang Yian ang mga walang katotohanan na iniisip sa kanyang isipan at patuloy na sinasabi sa kanyang puso, siya ay isang multo, imposible, imposible. Pagkatapos ay naramdaman niya ang paglilinang ni Wumakyo, na ikinagulat ni Yang Yian. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nalaman niya na ang malamig na aura ni Wumakyo sa sandaling ito ay mas malakas pa kaysa sa sinaunang martial artist na umabot sa ika-9 na antas ng dark energy. Sinabi niya sa kanyang puso, Kier, hampasin mo ako at tingnan mo. Hindi ka matamaan ni Kier, narinig ni Wumakyo si Yang Yian na humihiling sa kanya na hampasin siya, at agad na tumigil. Hindi, ang ibig kong sabihin ay subukan ang iyong kasalukuyang paglilinang. Paliwanag ni Yang Yian. Nako, kaya pala, hehe, huwag kang mag-alala, napakalakas ni Kier ngayon, at siguradong paprotektahan niya ang lahat. Si Kier ay may mas aktibong mana sa kanyang isip. Bagamat lumaki siya sa isang napakagandang kagandahan sa magdamag, si Wumakyo ay parang bata pa rin sa ugali. Kung ganoon ay subukan natin. Tingnan ko kung gaano kalakas si Kier. Sabi ni Yang Yian na may bahagyang ngiti. Natural na masaya siya sa mahusay na pag-unlad ni Wumakyo sa cultivation. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa kanila. Ang kanyang malakas na paglilinang ay nangangahulugan na si Yunmen ay nakakuha ng isa pang master. Okay, sir, mag-ingat na huwag masaktan si Kier. Pagkatapos sabihin iyon ni Wumakyo, itinaas niya ang kanyang palad, at biglang lumakas ang malamig at madilim na aura sa kanyang palad. Hindi napigilan ni Yang Yian na i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya at seryosohin ito. Ito rin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ngunit ang nagmula kay Wumakyo ay malamig at madilim. Nang hampasin niya ito ng palad, nagbago ang mukha ni Yang Yian. Noong una ay gusto niyang gamitin ang 50% ng kanyang tunay na enerhiya para lumaban, ngunit naramdaman niya ang aura sa palad ni Wumakyo. Ang kanyang 50% true energy ay hindi sapat. Sa isang iglap, nadagdagan niya ang kanyang tunay na enerhiya sa 80%, at itinaas ang kanyang palad upang salubungin ang palad ni Wumakyo. Boom! Sa mahinang tunog, nagtagpo ang mga palad ni Yang Yian at Wumakyo, at nagtama ang isa't isa. Kabanata 265, ang puting anino ng bundok Shenlongtan. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Yian ang isang napakalaking puwersa na dumarating. Nang magbanggaan ang kanyang mga palad, lumundag ang kanyang dugo at chi, at ang kanyang katawan ay umatras ng hindi sinasadya hanggang sa marating niya ang sulok ng dingding. Nagulat siya, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Isa lang ang nasa isip niya, ang lakas ni Kier ay umabot na sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Sir! Ito ay si Wumakyo na natauhan at nabigla. Nagmamadali din sina Qiao Fu at Wumaxia, Sir, kumusta po kayo? Kier, paano mo natamaan si Sir? Sinisi ni Wumaxia ang kanyang kapatid na si Wumakyo. Ako. Nagulat din si Wumakyo. Hindi niya inaasahan na mapapatambo niya si Sir gamit ang isang palad. Tumawa si Yang Yian sa oras na ito. Natitiyak niya na ngayon na ang lakas ni Kier ay katumbas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon, kung hindi, imposible para sa kanya na mapatambo siya pabalik gamit ang isang palad na may lakas ng ika-9 na antas ng dark energy. Sinabi niya kina Qiao Fu at Wumaxia, okay lang, hindi kasalanan ni Kier. Ang paglilinang ng Kier ay lubhang nadagdagan. Ito ay isang magandang bagay para sa ating Yunmen. Nagdagdag si Yunmen ng master. Hahaha, hindi masama. By the way, Kier, ngayon mo lang ba ginamit ang integrated power? Sir, walang ingat si Kier. Patawarin mo sana ako. 30% ang ginamit ko. Mahinang sabi ni Wumakyo. Nang marinig ang mga salita ni Kier, natitiyak ni Yang Yian na ang paglilinang ni Kier ay walang alinlangan sa yugto ng pagbuo ng pundasyon.
Pinisil ng 30% ng kapangyarihan ang kanyang 80% ng kapangyarihan. Talagang ito ang lakas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ito. Nagbigay din sa kanya ng pangunawa sa lakas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon, at lihim niyang naalala sa kanyang puso na dapat siyang mag-ingat sa mga Panginoon ng likas na antas ng mito sa pagkakataong ito. Sa likas na alamat ng mga sinaunang mandirigma, ito ay katumbas ng lakas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Nakaharap. Ang malakas na lakas ni Kier, si Yang Yiyu ay lubusang gamaan ang loob sa paglabas sa pagkakataong ito. Sa proteksyon ni Kier, matitiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid na babae at ng Yunki Company. Pagkatapos makipag-chat sa kanilang tatlo para sa ilang salita, binasbasan ni Yang Yian si Wumaxia na pumunta sa Yunki Company upang pamahalaan at protektahan ang kaligtasan ni Liu Ziki at Lin Huan. Kung mayroon man, hayaang lutisin ito ni Wumakyo. Naniniwala akong walang magiging problema. Siya. Hiniling din kay Qiao Fu na alaga ang mabuti ang unggoy na si Dudu sa bodega ng alak. Para naman kay Daor Xiangxiang na tumakbo palabas at nabaliw, huwag kang mag-alala. Ang Daor ay nasa malalim na kabundukan na ngayon, at kakaunti ang mababangas na hayop na maaaring magbanta dito. Maganda ang mood ni Yang Yian pagkatapos lumabas ng secret room. Kasama si Wumakyo, isang master na may kapangyarihan na katumbas ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon, sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa si Yunmen. Bagamat si Yang Yian mismo ay hindi nakamit ang panahon ng pagtatayo ng pundasyon, si Wumakyo ay kanyang sarili, kaya siya ay nasa mabuting kalooban. Pagkasakay sa kotse, umalis ang isang grupo ng 7 tao. Si Yang Yian ang nagmaneho ng sarili niyang sasakyan, at sina Lu Zuoxi at Qiuyon ay nasa iisang sasakyan. Sa isa pang kotse, nasa isang kotse ang dalawang apprentice ni Fang Daochang na sina Du Guhui, Wang Zhongren, at Li Dai. Sa pagkakataong ito, ang 7 tao ay itinuring na ang hitsura ni Yunmen sa sinaunang martial arts conference. Mula sa sinaunang kabisera hanggang sa Shenlongjia, ilang tao ang tumawid sa Qinling Mountains at pumasok sa Southern Shaanxi Province at pagkatapos ay sa Shenlongjia. Ang Shenlongjia ay katabi ng bundok na lungsod ng Wushan County sa kanluran, na nasa hangganan ng Three Gorges na may Xingshan at Badong sa timog, at malapit sa Wudang sa hilaga mula sa Fangxian at Zushan. Mayroon itong kakaibang geographical na lokasyon. Mayroon itong likas na yaman ng pambansang kagubatan at isa ring World Heritage Site. Kilala ito bilang backbone ng Kyushu. Maraming mga alamat tungkol sa Shenlongjia. Sa mga tuntunin ng pagbabago ng klima, mayroong pagsikat ng araw sa silangan at pag-ulan sa kanluran, nyebe sa Hunyo at hamog na nagyelo sa Oktubre, at 4 na panahon sa isang araw, na lubhang kakaiba. Kabilang sa mga ito, ang pinakatanyag na alamat ay ang Shenlongjia ay nakuha ang pangalan nito dahil si Shenlang, isa sa mga ninuno ng Kyushu, ay pumasok sa Shenlongjia na may dalang kahoy na hagdan, pumunta sa mga bundok upang mangolekta ng mga halamang gamot at tumikim ng daan-daang halamang gamot, at iniligtas ang mga tao sa paghihirap at nakuha ang pangalang Shenlongjia. Pagkatapos nito, nagkaroon ng hindi mabilang na mga kwento tungkol sa Savage Valley, ang hitsura ng dragon, ang lumilipad na puting USA, at iba pa. Sa pangkalahatan, ang misteryo ng Shenlongjia ay hindi pa lubusang pinag-aralan ng sinuman sa ngayon. Gayunpaman, sa pangunawa ni Yang Yian, ang mga alingaw-ngaw na ito ay mabilis na nauugnay sa mga sinaunang monghe. Marahil ay matagal na ang nakalipas, sa malawak na bundok ng Shenlongjia, mayroong isang residente ng isang sinaunang sekta ng monghe. Sa panahon ngayon, maraming turista ang naliligaw sa kabundukan dahil nalilito sila sa pormasayon. Siyempre, nangyari dito ang kwento ng pagtikim ng dragon ng daan-daang halamang gamot, na nangangahulugan lamang na may mga mahiwagang halamang gamot sa bundok ng Shenlongjia. Ang residente ng Shenlongtan ay naiset up muli, at ang sinaunang martial arts conference ay naiset up din, na sapat na upang ipakita na ang Shenlongjia ay hindi pangkaraniwan. Matapos makapasok sa service area, ipinaroda ni Yang Yiyu at ng kanyang mga kaibigan ang sasakyan sa parking lot at naghanda na pumunta sa bundok. Dahil nakausap na niya noon si Hunan sa telepono, sinabi niya na ang residente ng Shenlongtan ay nasa malalim na bahagi ng Shenlongjia at nakakalakad lang papunta sa bundok. Sinabi rin niya na mag-aayos siya ng makakasalubong sa kanila. Pagkalabas ng parking lot ay mahigit 3:00 na ng hapon. Tatawagan na sana niya si Hunan at tatanungin sana ang taong dumating para kunin sila, nang marinig niya ang isang nagulat na boses sa kanyang tainga, Mr. Yang. Lumingon si Yang Yiyu at nakitang isa itong kakilala, si Zhou Jia, na nagpagaling sa kanyang braso noong nakaraan. Tuwang-tuwa si Zhou Jia na makita si Yang Yiyu. Dumating siya upang kunin si Yang Yiyu upang dalhin siya sa Shenlongtan dahil hiningi niya ito kay Hunan, at umaasa siya kay Yang Yiyu na ganap siyang ma-detoxify. Noong nakaraang pagkakataon, sinabi ni Yang Yiyu na kung gusto niyang ganap na mag-detoxify, kailangan niyang pumunta sa lugar kung saan siya nalasan upang makahanap ng panlunas. Siyempre, sadyang niloko ni Yang Yiyu si Zhou Jia para makapunta sa lugar na iyon, ngunit naniwala si Zhou Jia.
Sa pagkakataong ito ay lumabas siya upang batiin si Yang Yiyu para lamang magkaroon ng magandang relasyon, at nais na maalis ang lason sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Palagi itong nag-aalala sa kanyang puso. Mr. Zhou, long time no see, nakangiting bati sa kanya ni Yang Yiyu. Yang Yiyu, pinaghirapan mo ang lahat. Pumunta ako dito para sunduin ka sa Shenlongtan. Pagkatapos ay isa-isang ipinakilala ni Yang Yiyu ang mga tao sa paligid niya kay Zhou Jia. Nang malaman ni Zhou Jia na ang mga taong ito ay pawang mula sa Yunmen, lihim siyang nabigla. Bilang karagdagan sa pagiging freak ni Yang Yiyu, sina Lu Zuoxi at Fang Daochang ay parehong nasa ikasyam na antas ng dark energy, na ikinagulat ni Zhou Jia. Kahit na, ang iba pang iilan ay may malakas na aura. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagbati, tinanong ni Zhou Jia si Yang Yiyu kung gusto niyang magpahinga ng isang araw at umalis ng maaga, o umalis kaagad. Malayo pa ito mula sa Shenlongtan, malalim sa bundok ng Shenlongjia. Bilang tugon, sinadya ni Yang Yiyu na pumunta ng direkta. Ang Ancient Martial Arts Conference ay magsisimula sa 2 araw. Pupunta muna siya sa Shenlongtan para pinuhin ang mga table tasks para kay Hunan, at nauubos na ang oras. At saka, lahat ay may cultivation, kaya kung ano ang naruroon upang matakot sa paglalakad ng kaunti. Kasunod ni Zhou Jia, naglakad sila patungo sa kailaliman ng bundok ng Shenlongjia, halos isa-isang nilalampasan ang mga atraksyong panturista, at lumakad ng palayo. Ang lahat ay hindi isang ordinaryong tao, at ang kanilang mga footwork ay hindi mabagal. Pagsapit ng dilim, tinansya ni Yang Yiyu na mahigit 100 milya ang kanyang nilakad, ngunit sinabi ni Zhou Jia na kalahati pa lamang ang kanyang nilakad. Well, ipagpatuloy natin ang ating lakad. Bago namin namalayan, isang maliwanag na buwan ang lumitaw sa kalangitan. Sinabi ni Zhou Jia, Mr. Yang, malapit na tayo. Nasa likod lang ng lambak na ito ang Shenlongtan. Sa lambak na ito ay makikita ang punong tanggapan ng Shenlongtan. Bagamat mahirap lakbayin ang kalsada sa bundok, nalaman ni Yang Yiyan na ang mga landas na tinatahak ni Zhou Jia ay madalas na pinapanatili ng mga tao. Tila tinutubuan sila ng mga damo, ngunit sa katunayan, sila ay mga nakatagong sekreto. May mga kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos kitang-kita ng liwanag ng buwan na may lambak sa harapan niya. 3 metro lamang ang lapad ng pasukan, ngunit may mga bundok na daan-daang talampakan ang taas sa magkabilang gilid. Pagpasok sa lambak, ang liwanag ng buwan ay lumalabo at lumalabo. Pagkatapos maglakad ng daan-daang metro, ang lambak ay naging mas makitid at mas makitid, mula sa higit sa 3 metro ang lapad sa simula hanggang sa wala pang 2 metro. At tila patuloy na magpapakipot ang sitwasyon, at ang liwanag ng buwan ay hindi na makita, ganap na natatakpan ng pader ng bundok. Sa mga salita ni Zhou Jia, ito ay isang madilim na kapaligiran dito kahit na sa araw. Kapag naglalakad pababa, ang kalsada ay naging mas mababa sa 1 metro, at ang ilang mga lugar ay kailangan pang dumaan patagilid. Sa kabutihang palad, ang kalsadang ito ay sadyang nilinis ng Shenlongtan, kung hindi ay magkakaroon ng butas ng bato sa ilalim ng paa, at kung ang isang tao ay nahulog, lahat ay madudurog. Bumagal din ang takbo ng paa. Matapos maglakad patagilid ng halos kalahating oras, si Zhou Jia, na naglalakad sa unahan, ay biglang nagsabi, Sir, nandito na po tayo. Biglang naramdaman ni Yang Yiyan na lumuwag ang buong katawan niya, at tuluyang lumabas sa makitid na puwang. Ang nakita niya rito ay isang bitik ng bundok, isang lambak na natural na nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng crustal. Sikreto talaga ang ganitong lugar, no wonder pinili ng Shenlongtan na magtayo ng headquarters dito. Isa talaga itong paraiso. Ang lugar kung saan sila nagpakita ay sa isang maliit na burol. Ilang daang metro ang layo mula sa tanawin, mayroong isang makinang na liwanag, na ikinagulat ni Yang Yiyan na may mga electric light sa napakalalim na bundok. Sa paanan ng bundok, tila isang nayon na may mahigit 100 kabahayan. Pagkatapos ay makikita ang mga ilaw ng nayon. Napapaligiran ito ng mga bundok sa lahat ng panig. Isa itong lambak, isang paraiso. Ipinaliwanag ni Zhou Jia na ang supply ng kuryente dito ay solar energy, at mayroon ding mga high-tech na sistema. Ang Shenlongtan ay mayroon ding independenteng satellite na nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sinasabi rin na ang paraiso ay natagpuan ng misteryosong master ng pond. Tumango si Yang Yiyu, at sinundan ng ilang tao si Zhou Jia pababa ng burol at naglakad patungo sa nayon. Dito ay malinaw na naramdaman ni Yang Yiyu na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napakalakas, higit sa 10 beses kaysa sa labas ng mundo, halos kapareho ng espiritual na enerhiya ng gathering array na inayos niya sa villa. Palihim siyang nagbuntong hininga sa kanyang puso, mukhang hindi simple ang Shenlongtan. Sa oras na ito, biglang tumalon ang puso ni Yang Yiyu, at bigla siyang tumangala sa isang bundok sa nayon. Naramdaman na lang niya ang isang espiritual na kapangyarihan na lumampas sa kanila. Walang ibang nakadama nito, tanging si Lu Zuoxi lamang ang nakakaramdam nito, at tumingin sa kanya, at tumingin din sa bundok sa nayon.
Sa mahina, parang nakakita si Yang Yiyo ng puting figure na kumikislap sa bundok na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Zhou Jia, Mr. Zhou, aling bundok sa nayon iyon? Nagpakita si Zhou Jia ng paggalang at paghanga sa kanyang mga mata, at kahit nakaunting sigasig, at sinabing, iyan ang lugar kung saan nagtatanim ang aming Master of the Pond. Ang Shenlongtan ay nasa ilalim ng bundok na iyon. Alam ni Yang Yiya na ang Master ng Pond na binanggit ni Zhou Jia ay hindi si Wunan, ngunit ang tunay na Taimont ng Shenlongtan, ang misteryosong Master ng Pond, isang misteryosong figure na hindi pa nakikita, at kahit na hindi alam kung ito ay babae o babae. Sa mga salita ni Zhou Jia, sila ang Master ng Pond. Hindi nila siya makikita ng ilang beses sa isang taon. Kahit na makita nila siya, makikita lang nila siyang nakabalot ng puting damit mula ulo hanggang paa, at siya ay nasa hiwalay at naglilinang sa bundok ng Shenlongtan sa buong taon. Parang 200 meters ang layo mula dito sa bundok. Kung ang distansyang ito ay isang espiritual na kamalayan, ito ay masyadong nakakatakot. Posible kayang ang espiritual na kamalayan ngayon at ang puting anino na malabong nakikita sa liwanag ng buwan ay ang mahiwagang master ni Shenlong. Lalaki ba siya o babae? Anong klaseng tao siya? Paano ang kanyang paglilinang? Sa sandaling ito, naging interesado si Yang Yiyan sa misteryosong master ng pond. Chapter 266 na mag-ingat ka baka bubugbugin kita. Nang pumasok si Yang Yiyu sa nayon, nalaman niya na ang mga gusali ng buong nayon ay talagang itinayo alinsunod sa 5 elemento at 8 trigram, at nagkaroon ng mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Sa oras na ito, nagulat si Yang Yiyu. Tila hindi sinasadya ang transcendent status ng Shenlongtan ngunit may totoong tao. Tila ang bawat halaman at puno dito ay hindi basta-basta nakatanim, ngunit maingat na inilatag. Nang sundan niya si Zhou Jia sa isang parang templong bulwagan, si Wunan, ang representante na may-ari ng Shenlongtan, ay lumabas na kasama ang 3 mapuputing buhok at may balbas na matandang lalaki. Mr. Yang, kanina pa kita hinihintay, nakipagkamay si Wunan kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhou Jia, ibaba mo ang mga taong ito para magpahinga. Pagod na sila sa biyahe. Pagkatapos sabihin ito, sinabi niya kay Lu Zuoxi at sa iba pang nasa likod ni Yang Yiyo, kung mayroon kang anumang kahilingan, sabihin mo lang kay Zhou Jia. Huwag maging magalang. Ang mga salita ni Wunan ay walang kapintasan at makinis. Bagamat siya ay isang pangsyam na antas na Tianxing, siya ang tunay na nag-aalaga sa Shenlongtan. To put it bluntly, isa siyang opisyal kung tutuusin, at napaka-flexible niya sa kanyang trabaho. Si Yang Yiyo ay nasiyahan din dito. Pagkatapos batiin si Wunan at ang 3 matandang nasa likod niya, isa-isa niyang ipinakilala si Lu Zuoxi at iba pa kay Wunan. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay lahat ng aking mga disipulong Yunmen. Matapos dalhin ni Zhou Jia si Lu Zuoxi at ang iba pa para magpahinga, tanging si Wunan, ang 3 matandang lalaki, at Yang Yiyu lamang ang naiwan sa field. Sa oras na ito, ipinakilala niya ang unang matandang lalaki, ito si Mr. Situ Yishu, isang mahusay na doktor sa Shenlongtan. Sa pagpapakilala ni Wunan, si Situ Yishu ay mukhang isang pandak at matabang lalaki na may kakaibang nunal sa kanyang ilong. Sa pangunawa ni Yang Yiyu, ang lalaking ito ay isa ring sinaunang martial artist na umabot sa 9 na antas ng dark energy. Sa pag-aakalang siya ay panauhin, mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sumaludo, na nagsasabing, binabati ni Junior Yang Yiyu si Sito, ang banal na doktor. Bilang paggalang, hindi nang ahas si Yang Yiyu na pabayaan siya. Ngunit si Situ Yishu ay sumangot ng malamig, sumulyap kay Yang Yiyu at nagsabi, hindi ako nangangahas na tawagin kang isang banal na doktor. Nabalitaan ko na pinagaling mo ang sugat ni Zhou Jia, na mas mabuti kaysa sa akin. Ngayong gabi hinihintay kong makita kung paano ka, na iginagalang bilang isang banal na doktor ni Zhou Jia, ay may kakayahan. Ngayon parang hindi ka na mahina. Galit na galit si Yang Yiyu sa kanyang puso, hinding-hindi mamamatay ang matanda. Tila nilalagay ng kanyang kaibigan ang kanyang mukha sa malamig na puwitan. Aba, may lakas ng loob ka. Sa oras na ito, tumayo ang isa pang matandang lalaki na may hugis ng katawan na katapat ng Sito Yishu at sinabing, Old Sito, napakawalan Jia mo, bakit ka nagpapakitang gilas dito? Hindi ka kasing galing ng iba sa medisina, ngunit pinagaling ni Yang Yang ang nakal-alasong sugat ni Zhou Jia. Nagseselos ka ba gusto mo pa bang iligtas ang dignidad mo? Matandawang, ano ang iyong negosyo? Si Yang Yang ang bisita natin sa Shenlongtan. Ni hindi mo alam ang basic etiquette. Anong masama kung tinuruan kita? Anong mali? Gusto mo bang lumaban? Natatakot ka ba sa iyo? Parang mag-aaway ang dalawang matanda habang nag-uusap. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiyu ang mukha ni Wunan na puno ng paghingi ng tawad, at pagkatapos ay tumingin sa isa pang matandang lalaki na nakatayo sa tabi at nanunood ng kasabikan ng walang sinasabi at sinabing, Older son, pakiusap hikayatin sila.
Makikita na walang magawa si Hunan, ang deputy owner ng Shenlongtan, laban sa tatlong matandang ito. Ang matandang lalaki na tinawag na Old Son ni Hunan ay tumawa at sinabing, "Kayong dalawang matandang lalaki, huwag kayong mauyang huminto sa pag-aaway. Huwag kalimutan ang sinabi ng Master of the Pond. Kung hindi ka nakikinig, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo." Nang banggitin ni Old Son ang Master ng Pond, pareho silang nagulat at napatigil. Alam ni Yang Yian nang hindi iniisip na ang Master ng Pond na binanggit ni Old Son ay ang tunay na Master ng Shenlong Pond, hindi si Hunan, ang Deputy Master. Kung iginagalang ng tatlong matandang lalaki si Hunan, hindi sila mag-aaway sa harap niya, o mag-aaway man lang. Malamig na sumangot si Sito Yishu at tumalikod para pumasok sa bulwagan. Lumingon ang matandang may apelyidong Wang at tumingin kay Yang Yian at ngumiti, "Kabataang kaibigan na si Yang, ang pangalan ko ay Wang Taisheng, si Wang Xuanji ay pinsan ko, at narinig ko na siyang binanggit ka noon pa man." Sa kasamaang palad, hindi bumalik si Xuanji mula sa kanyang paglalakbay, ngunit hiniling niya sa akin na aliwin ka. Agad na naunawaan ni Yang Yian na siya ang nakatatandang kapatid ng matandang si Wang Xuanji, hindi nakakagulat na panindigan niya ito. Agad na ikinuyom ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at sumaludo, sinabing, binabati ni Junior si Senior Wang. "No need to be polite, ikaw ang henyo na binanggit ni Xuanji, tawagin mo lang akong Old Wang." Haha, si Wang Taisheng ay isa ring prangka na tao na hindi partikular sa mga walang kwentang bagay. Si Yang Yian ay nakinig sa kanya at agad na naging mas palakaibigan. Sa oras na ito, ipinakilala ni Hunan ang Old Son. Ang orihinal na Old Son ay tinawag na Son Sikan, isang tao na nagising ng kalikasan. Kung ano ang talent niya, hindi niya ito ipinakilala. Pagkatapos magpakilala ng tatlo, naglakad na sila patungo sa main hall. Sa oras na ito, bumulong si Hunan kay Yang Yiu, "Mr. Yang, huwag mong pansinin si Sito Yishu. Siya ay palaging isang himalang doktor ng Shenlongtan. Siya ay pinag-aaralan at ginagamot ang pinsala sa lason ni Jojia sa pinakamatagal na panahon. Ngayong napagaling muna si Jojia, maraming tao sa Shenlongtan ang nag-usap tungkol dito. Baka hindi sila makaget over, kaya kalabanan kanila ngayon. Sa katunayan, hindi siya masamang tao." Ngumiti si Yang Yiu kay Hunan at hindi siya sinagot. "Anong biro, binati ko siya ng may mabuting hangarin, pero binastos ko ang kapalit, at umaasa ka pa ring wala akong pakialam. Hindi niya pinagaling ang poison injury ni Jojia, kaya masasabi ko lang na walang kakayahan si Sito Yishu. Bakit mo ilalabas ito sa iyong kaibigan? Ngayon ang matandang lalaki ay mas mahusay na huwag gulo sa akin, kung hindi ay siya ay nasa problema." Naisip ni Yang Yiu sa kanyang sarili na magandang bagay na maging low-key kapag nasa labas ka, ngunit hindi siya naninindigan na binubuli, at hindi siya natatakot sa sinuman. Pagkatapos nilang maupo, dumiretso si Hunan sa punto at sinabing, "Mr. Yang, nahanap mo na ba ang lahat ng spiritual herbs na kailangan para sa spiritual herbs list na ibinigay mo sa akin last time? Iniisip ko kung maaari kang gumawa ng elixir." Pagkatapos magsalita ni Hunan, sisigot na sana si Yang Yiu, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, malamig na sinabi ni Sito Yishu, na nakaupo sa tabi niya, "Pag-isipan mo muna, anak. I'm afraid you, a yellow-haired kid na hindi pa man lang nakakatubo ng buhok, hindi ka pa nakakagawa ng elixir. Kailangan mong malaman na kung tatanggapin mo ang mga espiritual na halamang gamot mula sa aking Shenlongtan at hindi mo magawa ang elixir, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari pagkatapos." Nang marinig ni Yang Yian na nagsalita si Sito Yishu, biglang nagdilim ang kanyang mukha, at siya ay galit na galit. Agad siyang sumigaw, "Ikaw na matanda, wala kang kakayahan, pero hindi ibig sabihin na walang kakayahan ang iba. Kung patuloy kang magsasabi ng masama, bubugbugin kita. Dahil ikaw, isang matandang lalaki, ay paulit-ulit na naghahanap ng gulo, si Yang Yian ay hindi magiging magalang. Kung wala siyang sasabihin, iisipin talaga niyang madali siyang mabuli." Si Sito Yishu ay isinumpa ni Yang Yian bilang isang matandang lalaki, at sa sobrang galit niya ay nanginig ang buong katawan niya at naging asul ang kanyang mukha. Bilang isa sa mga matatanda ng Shenlongtan, siya ang pinakamahusay sa medisina. Paglabas niya, tatawagan siyang matandang doktor. Isa rin siyang mahusay na master ng ika-9 na antas ng dark energy. Kailan pa siya napag-alitan ng ganito ng isang junior? At siya ay isang batang lalaki na walang anumang aura sa kanyang mga mata. Bagamat pinuri ni Hunan si Yang Yiu sa huling pagkakataong nakilala niya ito, ang impormasyong nakuha niya ay isa lamang siyang sinaunang mandirigma na may ika-7 o ika-8 antas ng dark energy. Hindi man niya maramdaman ang kanyang aura ngayon, malamang ay ginamit niya ang sekretong paraan ng buhay para pigilan ang sarili. Matapos magkamalay si Sito Yikong at isumpa si Yang Yiu, pinaikit niya ang kanyang mga mata, tumayo mula sa kanyang upuan, at nagpakita sa tabi ni Yang Yiu sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal siya, sinabing, "Anak, hinahanap mo ang kamatayan.
Sa oras na ito, lahat sina Hunan, Wang Taisheng at Sun Lao ay nagulat nang makita nilang kumilos si Sito Yishio. Si Sito Yishio ay hindi naniniwala sa alchemy ni Yang Yio, ngunit naniniwala sila. Lalo na si Wang Taisheng, dahil sa relasyon ni Yang Yio at ng pamilya Wang ni Wang Xuanji, napakakaibigan niya kay Yang Yio. Paano niya hahayaan si Sito Yishio na kumilos laban kay Yang Yio? Siya ay galit na galit at gustong kumilos, "Old Sito, how dare you?" Hindi. Si Hunan ay balisa din. Alam niya ang lakas ni Yang Yio. Sa huling pagkakataon na nag-away sila, sa kanyang mga mata, ang lakas ni Yang Yio ay ang ika-8 antas lamang ng dark energy. Kung si Yang Yio ang tinamaan ni Sito Yishio, tiyak na maghihirap siya. Pagkatapos, nang mag-organisa sina Wang Taisheng at Hunan, nakita nilang gumalaw si Yang Yio. Dapat mas mabilis sila. Hindi natakot si Yang Yio sa palad ni Sito Yishio, at sumuntok pabalik na parang after image. Bang! Kotse! Nanlaki ang mga mata ni Hunan at ng dalawa pa. Nakita nila na si Yang Yio ay hindi man lang nasaktan, ngunit si Sito Yishio ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay direktang tinamaan ng suntok ni Yang Yio at nahulog 8 o 9 na metro ang layo mula sa bulwagan, dumura ng dugo mula sa kanyang bibig at ang kanyang mukha ay namutla. Kanina lang ay may tunog ng mga sirang buto, at halatang bali ang pulso ni Sito Yishio. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ni Hunan, Wang Taisheng at Sun Lao. Wala sa kanila ang nag-isip na napakalakas ni Yang Yio. Alam mo, si Sito Yishio ay isa sa mga elder na namamahala sa Shenlongtan. Siya ay isang tao na umabot sa ika-9 na antas ng dark power, ngunit siya ay natamba ni Yang Yio sa isang suntok. Lalong nabigla si Hunan. Nakipag-away siya kay Yang Yio noong nakaraan, ngunit alam niya na ang lakas ni Yang Yio ay nasa tuktok lamang ng ika-8 antas ng dark power. Ilang araw na niya itong hindi nakita, at kaya niyang talunin ang isang sinaunang mandirigma na umabot sa ika-9 na antas ng dark power sa isang suntok. Paano ito posible? Kabanata 267, nakatuntong na sa katutubong pabula. Gumapang si Sito Yishio sa lupa at natakot kay Yang Yio. Sa sandaling ito, nadurog ang kanyang puso. Isa lang ang naisip niya, si Yang Yio ang likas na alamat. Kasama sina Hunan, Wang Taisheng, at Sun Sikan ay nagkaroon din ng ganoong pag-iisip. Dapat mong malaman na kung ikaw ay hindi sapat na malakas sa antas ng likas na alamat, kung ikaw ay pareho sa ika-9 na antas ng madilim na enerhiya, ito ay isang pantasya lamang na nais na talunin ang parehong antas sa isang pagkakataon. Ngunit natalo ni Yang Yio si Sito Yishio sa isang suntok, na nagpapakita na siya at ang mga taong naroroon, maging sila ay nasa ika-9 na antas ng madilim na enerhiya o ika-9 na antas ng makalangit na paggising na supernatural na kapangyarihan, ay hindi magkaparehong antas. Ang posibilidad ng pagiging likas ay napakataas. Likas na mito. Bakit lahat ay nagdaragdag ng mito pagkatapos ng likas na antas? Mahirap kasi maging mito kung gusto mong makamit ang katutubo. Ang lakas ng pagganap ni Yang Yio ay naglagay ng tandang pananong ng likas na mito sa kanilang apat. Sa sandaling ito, ang puso ng lahat ay nasa kaguluhan. Nagagawa ng buong Shenlongtan na sugpuin ang lahat ng sinaunang pamilya sa Jiushou at itaguyod ang pamilya Wang bilang pinuno ng mga sinaunang martial arts na pamilya dahil ang misteryosong master ng Shenlongtan ay isang makapangyarihang tao ng likas na alamat. Hindi nagkataon lang na matatawag itong kapangyarihan ni Jiushou Dinghai Shenzhen, dahil ang misteryosong master ng Shenlongtan sa alamat ay isang makapangyarihang tao ng likas na alamat. Ito ay isang pag-iral na kailangang tingnan ng buong pamilya ng sinaunang martial arts. Siyempre, ang mga sinaunang sekta na nakatago sa mundo at tinatakan sa mga bundok para sa paglilinang ay hindi binibilang. Ang lakas na binanggit dito ay dahil ang Shenlongtan ay isinama sa secular na mundo, kaya ang transcendence ng Shenlongtan ay dahil sa misteryosong master ng likas na alamat. Ito ay. At bakit, kahit na ang mga sinaunang sekta na hindi lumitaw sa loob ng maraming taon ay lumabas mula sa mga bundok upang idaos ang sinaunang martial arts conference, kailangan pa rin nilang tanungin ang Shenlongtan para sa kanilang mga opinyon, at hayaan ang Shenlongtan na manguna sa pag-aayos nito at ilagay ito sa Shenlong frame. Ang lahat ay dahil si Shenlongtan ay may misteryosong master ng likas na antas ng mito. Ilang tao sa labas ng mundo ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng likas na alamat ng Shenlongtan. Tanging ang mga matatandang henerasyon ng mga pangunahing pamilya ang nakakaalam nito. Kaya naman ang mga pamilya ng buong Jiushou ay sumunod sa Shenlongtan o nagbigay ng mukha sa Shenlongtan sa paglipas ng mga taon. Ngayon, sa labas ng sinaunang sekta, mayroong isang Yang Yian na pinaghihinalaang isang likas na alamat sa sekular na mundo. Dahil dito ay nabigla si Hunan at ang iba pang 4 na tao. Isa-isa nilang tinitigan si Yang Yian at natigilan. Ngunit hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip nila. Matapos suntukin si Sito Yishio, malamig siyang ngumuso, ngayon sa Shenlongtan, ang suntok na ito ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Huwag mong samantalahin ang iyong edad. Napakaraming milagro sa mundong ito na hindi mo pa nakikita.
Pabayaan ang isang maliit na pinsala sa lason, pinipino ang isang mababang antas na elixir. Kahit na ang pagpino ng isang walang kamatayang elixir ay hindi imposible. Kung hindi mo kaya, masasabi mo lang na wala kang kakayahan. Kung hindi ka naniniwala, masasabi mo lang na nakaupo ka sa isang balon at pinagmamasdan ang langit. Sa susunod, Humph, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na pumatay ng tao. Si Yang Yian ay hindi magalang. Bagamat nasa teritoryo ito ng Shenlongtan, bago ngayon, hindi siya natatakot na harapin ang isang malakas na tao na umabot sa ikasyam na antas ng dark energy. Bukod dito, pagkatapos gamitin ng Shen Kun Tempering Body Art, ang lakas ng kanyang katawan ay umabot sa napakalakas na antas. Sa parehong panloob at panlabas na mga pagsasaalang-alang, siya ay tiwala na maaari niyang talunin ang 4 na tao sa larangan ng magkasama. Sa kasamaang palad, ang tubig ng buhay ay nagpalakas lamang ng kanyang katawan at pinahusay ang kanyang pisikal na fitness. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation ay nasa tuktok pa rin ng 8 antas ng Chi Refining. Kung makalusot siya ng kaunti, maaari siyang makapasok sa 9 na antas ng Chi Refining. Sa komprehensibong lakas, nagawa niyang sugpuin ang 9 na antas ng dark energy. Alam ni Yang Yiu na medyo mayabang ang pagsasabi ng mga ganyan, pero may kapital na siyang maging mayabang ngayon. Hanggat walang malakas na tao sa yugto ng pagbuo ng pundasyon o ang likas na alamat, hindi siya natatakot sa sinaunang mandirigma na umabot sa 9 na antas ng dark energy. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yang Yiu ay nasa oras na ito, sa mga mata ni Na Wunan, si Tu Yixu, Wang Taisheng, at Sun Sikan, naisip na niya siya bilang isang malakas na tao sa likas na antas ng mito. Si Tu Yixu ay tinamaan ng bastos na pagbulyaw ni Yang Yiu. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at bughaw, ang kanyang lalamunan ay kumukulo, at ang kanyang dugo ay malapit ng umakyat. Sa kasamaang palad, natakot siya pagkatapos ng lahat. Siya ay talagang natatakot na mapatay ni Yang Yiu. Nagbibiro ka ba? Kahit na magkaroon ng 10 beses ang lakas ng loob ni Tu Yixu, hindi siya mangangahas na pukawin ang isang freak na tila isang likas na alamat. Sa pagharap sa malalakas na salita ni Yang Yiu, kahit na mga pananakot na salita, ang mayabang na si Tu Yixu ay umiwas ng tingin at ibinaba ang kanyang ulo. Ito ang mundo ng mga sinaunang mandirigma. Ito ay isang mundo pa rin kung saan ang malakas ay iginagalang. Hanggat may lakas ka, boss ka, basta may lakas ka, mababawasan mo lahat. Unconsciously nagbago ang mentality ni Yang Yiu habang lumalakas ang kanyang lakas, at hindi man lang niya ito naramdaman. Medyo kakaiba ang atmosphere sa field. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkatinginan si Na Wunan, Wang Taisheng at Sun Sikan, humakbang pasulong at nakangiting nagsabi, Mr. Yang, halika na, maupo ka na, huwag kang magalit, naiinip din si Mr. Sito, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Kinindata ni Wunan si Wang Taisheng habang nagsasalita. Nakikita niya na may magandang impresyon si Yang Yiu kay Wang Taisheng dahil sa relasyon ni Wang Xuanji sa pamilya Wang. Sa isang banda, kailangan pa rin niyang umasa kay Yang Yiu para tumulong sa alchemy, at sa kabilang banda, ang lakas na ipinakita ni Yang Yiu ay nagpatunay na siya ay karapat-dapat sa paggalang ng mga nakatataas sa Shenlongtan. At saka, sino ang maglalakas loob na sakta ng isang malakas na lalaki na pinaghihinala ang isang likas na alamat? Ang pagbuo ng isang magandang relasyon ay ang mahirap na katotohanan. Sa pangalan, si Yang Yiu ay miyembro ng Shenlongtan, ngunit ito ay nasa pangalan lamang. Noong huling pagkakataon, na-absorb si Yang Yiu bilang miyembro ng Shenlongtan alang-alang sa mukha ni Wang. Sa pagkakataong ito, tila kung gusto mong isama si Yang Yiu sa core ng Shenlongtan, kailangan mong magbayad ng kaunti. Nagkalkula si Wunan sa kanyang isipan. At nabigla rin si Wang Taisheng sa lakas ni Yang Yiu. Paanong hindi niya maintindihan ang hitsura ni Wunan, ang representante na may-ari ng lawa, na sila, ang mga matatanda, kung minsan ay talagang walang pakialam kay Wunan. Ngunit ngayon, ang lakas ni Yang Yiu ay talagang nakakuha ng kanyang pagkilala. Ngayon, hanggat natukoy kung congenital si Yang Yiu, kung congenital siya, ito ay isang magandang bagay para kay Shenlongtan, at gagawin pa rin niya ang peacemaker na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatandang ito ay para sa Jiu Show. Tumawa si Wang Taisheng at sinabi kay Yang Yian, huwag kang magalit, munting kaibigan na si Yian, ang si Tu Laogui ay may ganoong klase ng ugali, huwag pansinin ito, sa totoo lang hindi siya masamang tao, maliit lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Wang Taisheng kay si Tu Yixu na nakahandusay sa lupa at nagsabi, hindi ba, si Tu Laogui? Ang ibig niyang sabihin, matanda, I found a way out for you, it's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Sa oras na ito, naririnig ni si Tu Yixu ang mga salita ni Wang Taisheng. Kung ito ay mga normal na panahon, tiyak na sasabog siya kung kutsain siya ni Wang Taisheng ng ganoong panunuya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi lang niya mapapagalitan si Wang Taisheng, ngunit kailangan niyang pasalamatan ito sa paghahanap ng paraan para sa kanyang sarili.
Pinigilan ni Situ Yishu ang kanyang pulang mukha, ikinulong ang kanyang mga kamay kay Yang Yian at sinabing, Mr. Yang, na-offend ako ng Situ Duo, please don't mind, at yumuko habang nagsasalita. Sa pagkakataong ito ay si Yang Yian naman ang nagulat. Palihim niyang naisip, hindi simple ang matatandang ito. Maaari silang yumuko at mag-inat. Batay sa puntong ito, hindi madali para sa isang matandang nasa edad na 80 o 90 ang humingi ng tawad sa isang batang tulad ko. Gayunpaman, mas malinaw na naunawaan ni Yang Yian na kaya niyang humingi ng tawad kay Situ Yishu dahil sa kanyang lakas at nakuha niya ang paggalang sa kanya at sa kanila. Kasama sina Wang Taisheng at Wu Nan, kasama si Sun Sikan, na walang sinabi kundi ngumiti, para maayos ang mga bagay-bagay, kailangang magbigay ng mukha ni Yang Yian. Kung hindi siya magbibigay ng mukha, siya ay mabibintangan na bastos at walang alam sa mga patakaran. Sa pagtingin kay Situ Yishu, malamig pa rin siyang ngumuso at sinabing, kalimutan mo na ito, bigyan mo ng mukha ang tatlong matandang Wang ngayon. Ang pangungusap na ito ay itinuturing na patawarin si Situ Yishu, ngunit siya ay nagalit pa rin. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang paglilinang ngayon, siya, si Yang Yian, ang bumagsak sa lupa at nagsuka ng dugo, na may bali ang mga braso at buto. Salamat, sir, matapat na sumaludo si Situ Yishu. Pagkatapos, sa tulong ni Wu Nan, ang versatile Deputy Pond Master, lahat ay umupo muli sa kanilang mga upuan. Pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsaa, sa wakas ay hindi napigilan ni Wu Nan na itanong ang tanong na gustong itanong ng lahat. Mr. Yang, may itatanong ako. Hindi ko alam kung itatanong ko ba o hindi. Ibinaba ni Yang Yiyo ang tasa ng tsaa at sinabing, Master Wu, mangyaring magtanong. Ahem, iniisip ko kung nakapasok ka na sa alamat ng Xiantian. Medyo napahiya si Wu Nan. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi magalang na magtanong sa mga tao tungkol sa kanilang antas ng paglilinang sa sinaunang martial arts world, lalo na sa antas ng Xiantian. Pero kung hindi siya nagtanong, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, kaya tinanong niya ito pagkatapos ng lahat. Pagkatapos magsalita ni Wu Nan, ang tatlo pang matandang lalaki ay sabay-sabay na tumingin kay Yang Yiyo, lahat ay gustong malaman ang sagot ni Yang Yiyo. Ngunit natigilan si Yang Yiyo. Pagkatapos mag-react ay bigla niyang naintindihan sa kanyang puso na nandito pala ang pagbabago ng ugali nilang apat sa kanya. Mito ni Xiantian. Ngumiti si Yang Yiyo. Siya ay isang magsasaka, hindi isang sinaunang martial artist. Talagang hindi niya matiyak ang antas ng kanyang paglilinang, ngunit sigurado siya na hindi siya si Xiantian. Gayunpaman, mahirap sabihin ang tungkol sa kanyang martial arts value. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yiyo at hindi nagsalita. Siya ay kalmado lamang at nakolekta, nagpanggap na misteryoso at kinuha ang tasa ng tsaa para uminom ng tsaa. Ang tawa ni Yang Yian ay mahinahon at hindi nagmamadali, na siyang default na sagot sa mga mata ni Wu Nan at ng tatlo pa. Saglit na nagkatinginan silang apat sa magkaibang paraan. Kabanata 268 Paghahanda na pinuhin ang Chi Gathering Peel. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagkatinginan si Wu Nan at ang tatlo pa at nakita ang dalawang salita sa mata ng isa't isa manalo. Bagamat hindi nagsalita si Yang Yiyo, nakita ng apat ang kumpiyansa sa kanyang mukha, na sa tingin nila ay isang tacit agreement. Isang congenital myth noong early 20s, nakakatakot isipin. Kung makapasok ang gayong tao sa Shenlongtan, tiyak na magiging pagpapala ito para sa Jiusho, at hindi ito magiging pasibo laban sa mga sinaunang sekta sa hinaharap. Sa katunayan, hindi alam ng labas ng mundo na iyong mga sinaunang sekta na natatakan sa kabundukan at hindi na makaalis, bagamat sinasabing sila ay nasa pag-iisa, ay hindi maihihiwalay pa rin sa secular na mundo. Higit sa lahat, ang mga taong iyon ay may mataas na halaga ng martial arts at kung minsan ay hinahamak ang mga alituntunin ng secular na mundo. Bilang Denghai Shenzhen ng Jiusho, ang Shenlongtan ay nasa ilalim ng panggigipit at nakikipagkompetensya sa mga sinaunang sekta, pinapanatili ang sekular na kapayapaan at pinipigilan silang makialam sa mga sekular na gawain. Upang maging tumpak, ang misteryosong may-ari ng Shenlongtan ang nagdadala nito ng mag-isa. Ang may-ari ay napakahirap sa loob ng mga dekada. Kung sasali si Yang Yiyo, ito ay isang magandang bagay para sa may-ari. Bumalik ang paksa sa alchemy. Kinuha ni Wu Nan ang listahan ng mga espiritual na gamot na isinulat ni Yan Cheng at ipinakita ito kay Yang Yian. Ito ay isang listahan ng mga espiritual na gamot para sa 3 tableta. Bilang resulta, nakolekta ni Wu Nan ang isa pa, na ginawa itong listahan ng 4 na espiritual na gamot. Tiningnan ni Yang Yian ang listahan ng mga espiritual na gamot at tumawa. Sa katunayan, napakaraming kailangan upang pinuhin ang Peiyuandan. Hiniling niya kay Wu Nan na maghanap ng mga espiritual na gamot at nagdagdag ng maraming iba pang mga espiritual na gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang sila natagpuan ni Wu Nan, ngunit nakakolekta din ng isa pa. Ito ay talagang isang kasiyasyang sorpresa. Sa napakaraming espiritual na gamot, hindi lamang napipino ni Yang Yian ang 4 na bahagi ng Peiyuandan,
ngunit napino rin ang isa pang uri ng elixir na mas mahusay kaysa sa Peiyuan Dan, Juki Dan. Juki. Si Dan ang recipe na itinuro ng master. Ito ay isang tableta na ginagamit ng mga tunay na magsasaka. Maaari itong mapabuti ang paglilinang. Ito ay pinakaangkop para sa paggamit sa huling yugto ng pagpino ng qi at nakakaapekto sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Mula sa listahang ito ng mga espiritual na gamot, makikita na ang pundasyon ng Shenlongtan ay talagang malalim at hindi simple, kaya napabuntong hininga si Yang Yian. Mr. Yang, alam mo ba kung ano pang materyales ang kailangan para gawin ang elixir? Ang Ancient Martial Arts Conference ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Ang Shenlongtan pa rin ang magiging host ng Ancient Martial Arts Conference, ngunit maraming sinaunang sekta ang nagpadala ng balita na may lalabas. At tungkol sa hitsura ng sinaunang sektang ito, bali-balita na ito ay may kaugnayan sa iyo. Mayroon lamang isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng iyong Peiyuan Pil at Wudang Xiao Peiyuan Pil. Si Wudang ay tiyak na lalabas sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng Wudang, hindi ito palalampasan ng ibang mga sekta. Malinaw na darating silang lahat para sa iyong Peiyuan Pil. Ngunit huwag mag-alala, sir, naipasa ko na ang balita sa labas ng mundo. Miyembro ka ng Shenlongtan, kaya ang mga sinaunang sekta na lumalabas sa pagkakataong ito, alang-alang sa Shenlongtan, sa tingin ko ay hindi sila magiging bastos sa iyo. Kung mapipino ang iyong elixir bago magsimula ang Ancient Martial Arts Conference, magiging malaking overflow ito para sa ating Shenlongtan. Mangyaring gawin ang elixir sa lalong madaling panahon. Bilang karagdagan, umaasa ako na ikaw ay maging isang formal na miyembro ng aking Shenlongtan. Sa panahong iyon, kahit na maraming sinaunang sekta ang gustong guluhin ka, iisipin nila ito. Ano sa tingin mo? Isang mahabang talata ang sinabi ni Hunan sa isang hininga. Naiintindihan ni Yang Yian. Si Hunan ay unang sabik na pinuhin ang elixir. Sa kabutihang palad, ang sinaunang komperensya ng martial arts na ito ay magpapataas ng lakas ng Shenlongtan at magbibigay sa kanila ng higit na kontrol. Mula sa kanyang tono, maririnig na walang magawa si Shenlongtan laban sa mga sinaunang sektang iyon. Pangalawa, sinabi ni Hunan na gusto niyang maging isang formal na miyembro ng Shenlongtan para mapagtagumpayan siya. Ito ay isang desisyon na ginawa pagkatapos makita ang kanyang lakas. Bilang karagdagan, mayroon siyang Peiyuan Pil, na hindi nalihim sa sekular na sinaunang martial arts world. Matapos malaman ng mga sinaunang sektang iyon ang tungkol dito, hindi na sila makaupo. Sa pagkakataong ito, malamang na pumunta siya para sa Peiyuan Pil. Ayon sa kahulugan ni Hunan, posibleng ang mga tao mula sa mga sinaunang sektang ito ay magdulot ng kaguluhan para sa kanya. Ginawa siyang opisyal ni Hunan na maging miyembro ng Shenlongtan, na maaaring gumanap ng isang proteksyon na papel, at isa rin itong mabait na puso. Ang sertipiko na ibinigay noong nakaraang pagkakataon ay talagang isang titulo lamang, hindi isang tunay na miyembro ng Shenlongtan. Sa pagkakataong ito, ang imbitasyon ni Hunan ang pangunahing. Ngunit ayaw ni Yang Yian na maglagay ng isang layer ng kadena sa kanyang sarili. Hinahabol niya ang kalayaan. Upang maging isang pangunahing miyembro ng Shenlongtan, tiyak na magkakaroon ng maraming paghihigpit. Gayunpaman, sa pagharap sa mabubuting hangarin ni Shenlongtan, at sa katotohanang talagang kailangan niya ng tulong ni Shenlongtan sa ilang aspeto, hindi magandang tumanggi ng tahasan. Tungkol sa kung ang sinaunang sekta ay magdudulot ng kaguluhan para sa kanya, si Yang Yiu ay wala nang pakialam ngayon. Makikita niya kung ano ang mangyayari pagdating ng panahon. Kung talagang itinulak siya sa isang sulok, hindi niya ito makakaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Hunan at sinabing, Master Wu Tan, hayaan mo akong magsabi ng ganito. Nasa likod ko si Yunmen at ang mana ng aking amo. Imposibleng sumali ako sa Shenlongtan. Ngunit ipinapangako ko na kung may anumang kahilingan si Shenlongtan sa hinaharap, susubukan ko ang aking makakaya at hindi tatanggi, tulad ng alchemy. Sa kasalukuyan, miyembro ako ng Shenlongtan, na mabuti. Anyway, ang Shenlongtan ay ang Denghai Shenzhen na organisasyon ng Jiushou. Palagi kong sinusuportahan ito at handa akong mag-ambag sa Jiushou. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiu, medyo nadismaya si Hunan at ang iba pang apat na hindi nila madala si Yang Yiu sa kaibuturan ng Shenlongtan. Gayunpaman, ang pangako ni Yang Yian ay isang tunay na benepisyo. Ang resultang ito ay nakamit ang layunin. Nang makita na ang ekspresyon ni Yang Yian ay nagpapakita na hindi siya magagapos ng kanyang mga kamay, nilunok ni Hunan ang mga kondisyon na mangangailangan ng maraming dugo para maghanda. Alam niyang hindi papasok si Yang Yian sa core. Gayunpaman, kailangan pa rin na magkaroon ng magandang relasyon kay Yang Yian sa hinaharap. Siya ay isang congenital strongman na sumulong at may walang limitasyong potensyal. Wala siyang paraan para mapagtagumpayan siya. Ang pahayag ni Yang Yian ay katumbas ng direktang pagtatatag ng isang alyansa sa Shenlongtan, na napakahusay na. Sinabi rin ni Hunan, dahil mayroon kang mga alalahanin, hindi ko ito pipilitin.
Gayunpaman, ipinapangako ko sa iyo sa ngalan ng Shenlongtan na kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, hanggat hindi ito lumalabag sa interes ng Jiushu, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ka. Pareho silang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, na isang win-win situation. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian, maghanap ng isang lihim na silid kung saan maaari kang gumawa ng mga table tasks. Maghahanda akong gumawa ng mga table tasks. Ihanda ang lahat ng mga materyales. Bibigyan kita ng mga table tasks bukas. Ang mga salita ni Yang Yian ay nagpasaya kay Hunan at sa iba pang apat, at agad nilang sinabi, pakisuyong sundan mo ako, sir. Bagamat hating gabi na, hindi mahalaga kung nakatulog si Yang Yian o hindi. Maaari rin siyang bumili ng isa at magmadali upang gumawa ng elixir para sa Shenlongtan. Kasunod ni Hunan palabas ng bulwagan, lumihis siya sa paanan ng bundok na nakita niya noon sa nayon. Isang malaking batong pinto ang lumitaw sa harap ni Yang Yian. Lumapit si Hunan at biglang inihampas ang kanyang palad sa pader na bato sa isang gilid, at pagkatapos ay dahan-daang bumangon at bumukas ng malakas ang pintong bato. Kita ng mga table tasks bukas. Ang mga salita ni Yang Yian ay nagpasaya kay Hunan at sa iba pang apat, at agad nilang sinabi, pakisuyong sundan mo ako, sir. Bagamat hating gabi na, hindi mahalaga kung nakatulog si Yang Yian o hindi. Maaari rin siyang bumili ng isa at magmadali upang gumawa ng elixir para sa Shenlongtan. Kasunod ni Hunan palabas ng bulwagan, lumihis siya sa paanan ng bundok na nakita niya noon sa nayon. Isang malaking batong pinto ang lumitaw sa harap ni Yang Yian. Lumapit si Hunan at biglang inihampas ang kanyang palad sa pader na bato sa isang gilid, at pagkatapos ay dahan-daang bumangon at bumukas ng malakas ang pintong bato. Sir, may underground fire dito, at meron ding elixir furnace. Ito rin ang lugar kung saan karaniwang umaatres ang ilang matatandang lalaki. Maaari kang gumawa ng elixir dito. Habang nag-uusap sila, pumasok silang apat at napagtanto na isa pala itong natural na kuweba na may sukat na 500 hanggang 600 metro kwadrado. Sa gitna, mayroong isang pool ng tubig na may diameter na higit sa 30 metro. May isang stone tablet sa gilid na may 3 salitang Shenlongtan. Ang mga gold pies ay aktibo sa pool, hindi natatakot sa mga tao, at napaka-aktibo. Ipinaliwanag ni Hunan, narinig ko mula sa master ng pond na may totoong dragon na nakatira sa pond na ito matagal na ang nakalipas, at iyon ang dahilan kung bakit nakuha ng Shenlongtan ang pangalan nito. Tumanggo si Yang Yiu at patuloy na sumunod. Pagdating nila sa hilagang silangan ng Yungib, 7 lihim na silid ang lumitaw sa paningin. Pagkatapos buksan ang mga ito, isang abala ang dumating. Ang lihim na silid ay maingat na hinukay, at mayroong isang matalinong iginuhit na apoy sa ilalim ng isang pagan na may taas na 1 metro. Ito ang sikretong silid para sa pagdadalisay ng mga elixir na may apoy sa ilalim ng lupa na binanggit ni Hunan. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa Shenlongtan ang talagang nakakaalam kung paano gumawa ng mga elixir, kaya ang lihim na silid na ito ay palaging walang laman. Pagkatapos noon, dinala ni Hunan ang 4 na malalaking kahon na gawa sa kahoy. Matapos buksan ang mga ito, lahat sila ay puno ng espesyal na nakaimbak na mga espiritual na gamot. Ito ang mga espiritual na gamot na nakolekta ni Shenlongtan ayon sa listahan na pinatalsik ni Yang Yiu. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Hunan. Hindi, gagawa ako ng elixir. Inutusan siya ni Yang Yiu na umalis. Ginamit niya ang kanyang sariling hurno upang gumawa ng mga elixir, at hindi siya pinapayagang ipaalam sa mga tagalabas. Si Hunan at ang 3 pa ay medyo nadismaya sa utos ni Yang Yiu na paalisin sila. Pagkatapos ng lahat, mapapalampas nila ang pagkakataong matuto kung paano gumawa ng mga table tasks kasama si Yang Yiu. Gayunpaman, naunawaan din nila na pinuprotektahan niya ang mana, kaya sabay silang lumabas ng silid ng alchemy. Matapos isara ni Yang Yiu ang pintuan ng bato, tiningnan niya ang mga espiritual na damo sa kahon at tumawa. Siya kinuha ang Supreme Alchemy Furnace gamit ang isang wave ng kanyang kamay, at ang tunay na apoy ay lumitaw sa kanyang kamay. Agad siyang gumawa ng Peiyuan pills. Para sa kanya ngayon, ang paggawa ng Peiyuan pills ay isa ng pamilyar na proseso. Ito ay tumatagal ng higit sa 1 oras upang makagawa ng isang furnace, at bawat furnace ay may 12 Peiyuan pills. Huminto siya pagkatapos gumawa ng 3 furnace ng Peiyuan pills na sunod-sunod. Pagkatapos ay binasa niya ang Qi Gathering Pill na ibinigay ng kanyang master sa kanyang isipan at naghanda upang simulan ang paggawa nito. Sa pamamagitan lamang ng pagpino sa Qi Gathering Pill ay maaaring makatulong ito sa kanyang paglilinang. Matapos mahanap ang ilang mga panggagamot na materyales para sa pagpino ng Qi Gathering Pills mula sa mga espiritual na gamot na natagpuan ni Hunan, inilagay niya ang natitira sa espasyo ng Qiankun Pot, at pagkatapos ay natagpuan ang Dragon Blood na espiritual na gamot at iba pa mula sa kanyang sariling inventaryo.
Matapos tipunin ang lahat ng mga panggamot na materyales para sa pagpino ng Chi Gathering Pills, sinimulan niyang pinuhin ang mga ito. Mataas ang inaasahan niya para sa Chi Gathering Pills. Ito ay isang tableta na ininom ng mga tunay na magsasaka, at ito ay mas advanced kaysa sa PU1 pill. Siya umaasa rin na gamitin ang Chi Gathering Pill para malagpasan ang bottleneck ng peak ng ikawalong antas ng Chi Refining. Kabanata 269, isang espiritual na kamalayan na mukhang isang tao. Bagamat ang Chi Gathering Pill ay isa pa ring low-level na pill sa Master's Inheritance, isa itong top-grade na pill sa mga low-level na pill. Bukod dito, si Master Yun Changxi ay isang 12 tribulation na loose immortal supreme. Ang lahat ng mga recipe ng tableta na maaari niyang makolekta ay hindi karaniwan. Ayon sa pagpapakilala ng epekto ng Chi Gathering Pill, ang isang Chi Gathering Pill ay maaaring payagan ang mga ordinaryong cultivator sa Chi Refining period na inumin ito at pagbutihin ang 3 maliliit na lugar. Kaya labis na inaabangan ito ni Yang Yiyo. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kapangyarihang pampubliko para sa pansariling pakinabang at nakuha niya ang lahat ng espiritual na gamot para sa pagdadalisay ng Chi Gathering Pill mula kay Hunan. Ito ay itinuturing na pagtupad sa kanyang nais. Sa wakas ay maaari niyang pinuhin ang isang pagan ng mga table tasks para sa kanyang sarili. Ang dating pinong anti-aging na table tasks, body tempering pills, dragon essence pills, at essence refining pills ay talagang hindi masyadong epektibo para kay Yang Yiyu, at wala sa mga pills na ito ang tunay na pills para sa cultivation. Bagamat ang essence refining pill ay isang pill recipe na iniwan ni Si Kung Yuan, isang cultivator mula sa Mountain NC Realm, isa raw itong garbage pill recipe sa mata ng master, at hindi niya ito sineseryoso. Ang epekto ng essence refining pill ay makikita sa mga sinaunang mandirigma, at ang epekto ay kapansin-pansin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang sinaunang sektang Wudang, na sinasabing may maliit na PU1 pill, ay itinuturing na isang magic pill kapag binanggit sa sinaunang martial arts world. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na PU1 pill ni Wudang ay hindi isang tunay na PU1 pill. Sa karamihan, ito ay epektibo para sa mga sinaunang martial artist. Bukod dito, ang mga magsasaka lamang ang maaaring magpino ng mga tunay na table tasks, dahil ang mga magsasaka lamang ang may tunay na apoy. Sa mga sinaunang martial artist, natatakot ako na ang mga maalamat na likas na alamat ay maaaring hindi nangangahulugang may tunay na apoy. Ito ay makikita sa Daoist na si Fang Mengfang na pinapasok sa Yunmen. Ang Daoist Fang ay halos nagpipino ng mga table tasks sa halos buong buhay niya, at ang pinipino niya ay mga peking table tasks. Upang ilagay ito ng tahasan, ang mga table tasks ay ginawa sa pamamagitan ng pagdurog ng espiritual na gamot sa pulbos at pagsasama-sama nito. Ang mga ito ay mga peking table tasks. Gayunpaman, ang alchemy ni Yang Yian ay upang pinuhin ang espiritual na gamot upang kunin ang asensya ng likidong gamot, at sa wakas ay i-condense ang likidong gamot upang maging mga table tasks sa pamamagitan ng alchemy hand gesture, na isang tunay na tableta na walang bahid ng mga dumi. Ito ay isang elixir na maaari lamang gawin sa pamamagitan ng paggamit ng magic tool furnace, totoong apoy, mga galaw ng kamay, at iba pa. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, kaya naman si Fang Daochang, na kilala sa secular na sinaunang martial arts world, ay nagpumilit na maging apprentice ni Yang Yian, dahil natuklasan niya ang pagkakaiba ng elixir at elixir. Sa kasamaang palad, kahit na ang sariling cultivation ni Yang Yian ay hindi mataas, siya ay talagang napaka-ambisyon at hindi pa dalos-dalos sa pagtanggap ng mga apprentice. Siya tinanggap sina Du Guhui at Wang Zongren dahil ang dalawang apprentice na ito ay hindi ordinaryong talento. Iniisip niya sa kanyang puso na pagkatapos pangunahan si Yunmen na humarap sa mga sinaunang martial artist sa mundo sa pagkakataong ito, makakahanap siya ng pagkakataon na formal na tanggapin ang dalawang apprentice bilang kanyang mga apprentice. Maaari itong ituring na isang patas na laban para sa kanilang dalawa, at sa kabilang banda, ito ay magiging isang mataas na profile na hitsura sa sinaunang martial arts world. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito sa kanyang isipan, inilagay ni Yang Yian ang mga espiritual na gamot isa-isa sa Taishandan Furnace. Ang sibil at militar na apoy sa kanyang mga kamay ay kung minsan ay malaki at kung minsan ay maliit, at ang asensya ng likidong gamot sa espiritual na gamot ay pino. Ang grado ng Chi Judan ay mas mataas kaysa sa Piyuan Dan, at ang katumbas na espiritual na gamot na ginamit ay mas matanda din sa pangkalahatan. Si Yang Yian ay napakaingat sa proseso ng pagkuha ng likidong gamot. Ang oras ay pinalawig din ng ilang beses kaysa sa pagdadalisay ng mga ordinaryong espiritual na gamot. Ang formula ng Chi Judan ay naglalaman ng hanggang 54 na uri ng mga espiritual na gamot, at tumatagal ng higit sa 10 minuto upang pinuhin ang isang espiritual na gamot. Bago pa malaman ni Yang Yian, pagkatapos na pinuhin ang lahat ng mga espiritual na gamot, isang gabi na ang lumipas at hapon na ng sumunod na araw. Dahil dito nabalisa si Hunan at ang iba pa na naghihintay sa labas, ngunit naunawaan nila ito pagkatapos mag-isip tungkol dito.
Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang Pei Yuandan ay isang mataas na antas ng elixir, at ito ay talagang hindi madaling pinuhin. Hanggang sa magdilim na, umalis na lang sila sa malaking kuwebo at pumunta sa main hall para maghintay, dahil lalabas si Yang Yian pagkatapos ng lahat. Si Yang Yian, na nasa Alchemy Secret Room, sa wakas ay pumasok sa yugto ng pagkolekta ng elixir pagkatapos ng dilim kinabukasan. Hindi tulad ng Pei Yuandan, ang mga handsil para sa pagkolekta ng Chijudan ay damobel, na umabot sa 72 handsil. Matapos i-play ang mga handsil para sa pagkolekta ng elixir sa 70 sa isang hininga, sa wakas ay lumitaw ang eksenang inaalala ni Yang Yian. Ang bawat handsil ng pagkolekta ng elixir ay kumokonsumo ng malaking halaga ng totoong enerhiya. Kapag naglalaro ng 70 kamay sa isang hininga, ang tunay na enerhiya ay naubos at ang mental na lakas ay hindi sapat. At kung ang huling 2 kamay ay hindi na kumpleto, ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay masasayang. Nang medyo nababalisa si Yang Yian, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, gumamit ng blood essence para mabago ang chi at kumpletuhin ang huling 2 galaw. Nang marinig ang sinabi ng Master, nagising si Yang Yian na parang mula sa isang panaginip. Wala siyang oras na makipag-usap kaagad sa amo, at kinagat ang kanyang dila, puff, subo ng essence na naspray sa alchemy furnace, at gumon kaagad ang pakiramdam ni Yang Yian, at natapos ang huling 2 galaw. Dan Cheng. Sa sandaling natapos ang paglipat, nagkaroon ng dagandong, at ang buong alchemy furnace ay gumawa ng isang mapurol na tunog. Ang Supreme Alchemy Furnace ay kumislap ng gininto ang liwanag sa isang iglap, at lumitaw ang mga ron. Ang kakanyahan ng dugo ay ang pinagmulan ng nagsasaka, at naglalaman ito ng kapangyarihan ng pinagmumulan ng buhay. Maaari itong magligtas ng mga buhay sa mga kritikal na sandali, ngunit totoo na ang paggamit ng asensya ng dugo ay isang pagkilos ng pagkonsumo ng pinagmulan. Hindi bababasa, ang kaluluwa ay nasira, at ang pinakamasama, ang paglilinang ay lubhang nabawasan. Kaya sa pangkalahatan, walang sino man ang gustong gamitin ang kapangyarihan ng kakanyahan ng dugo. Gayunpaman, ang asensya ng dugo ni Yang Yian ay wala, at maaari itong mapunan ng dahan-dahan pagkatapos. Buti na lang at pinaalalahanan siya ng amo, kung hindi ay talagang hindi niya alam ang gagawin. Ngayon isipin kung gaano kaswerte ang magkaroon ng anak ng isang Panginoon. Matapos makita ang sitwasyon sa loob ng hurno sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Yian at tumawa. Salamat, matanda. Kung hindi mo ako pinaalalahanan, ang pagan na ito ng Chi Gathering Pills ay natanggal na. Sabi ni Yang Yian sa kanyang amo. Gayunpaman, hinarap siya ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, ikaw na bata, kung pamilyar ka sa pangunahing kaalaman ng alchemy, kailangan mo pa bang ipaalala sa iyo ito? Ang kapangyarihan ng alchemy ay hindi sapat. Ito ay isang sitwasyon na madalas na nakakaharap ng mga alchemist. Sa huling sandali, ang mga bihasang alchemist ay maaaring humawak ng isang tableta upang mapunan ang tunay na chi sa kanilang mga bibig ng maaga, o walang pagpipilian. Ang muling paglalagay ng essence at dugo ay maaaring mabawasan ang presyon ng hand peel. Ito ang mga pangunahing sentido komon ng pagiging isang alchemist. Ang alchemy common sense na itinuturo sa iyo ng master ay may detalyadong panimula. Ignorante ka lang. Kung titingnan mo ito, hindi mo kailangang ipaalala sa iyo ng master. Alam mo kung paano lutisin ang sitwasyong ito. But then again, inutil ka talaga. Ikaw ay pagod na parang patay na aso kapag pinipino ang isang maliit na pagan ng Chi Gathering Pills. Nakakahiya talaga. Puno ng panunuya ang boses ni Yun Changxi. Galit na galit si Yang Yiyo kaya hindi niya mapigil ang sumagot, matanda, sa tuwing minumura mo ako, hindi ka makakapagsabi ng maganda. Maaari ka bang mamatay kung pupurihin mo ako ng ilang salita? Yun Changxi, maaari kang mamatay. Yang Yiyo. Sa sandaling ito, 10,000 kabayong putik ng damo ang lumipad sa kanyang isipan. Talagang wala siyang paraan para harapin ang kanyang master na si Yun Changxi. Tinatamad akong makipag-usap sa iyo, matanda, Nagmumura, hindi pinansin ni Yang Yiyo ang kanyang master na si Yun Changxi, lumakad at sinampal ang alchemy furnace, at binuksan ang takip. Sa sumunod na sandali, pumasok sa kanyang ilong ang amoy ng elixir, na nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam at nakahinga ng maluwag. Mayroon lamang siyam na Chi Gathering Pills na pinino sa pagkakataong ito. Mukhang hindi gaano, ngunit nasiyahan na si Yang Yiyo. Ang ganitong uri ng elixir ay wala sa mata ng master. Ito ay isang pangkaraniwang elixir sa mundo ng paglilinang, ngunit hindi madaling pinuhin ito sa Earth. Si Yang Yiyo ay nasiyahan. Naamoy ang halimuyak ng elixir, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at inilabas ang siyam na Chi Gathering Pills. Inilagay niya ang mga ito sa 3 bote ng tableta, at sa wakas ay kumuha ng isa at inilagay sa kanyang palad, handa na itong inumin.
Ang malagatas na puting chi gathering peel ay kasing laki ng isang glass bead, at bilog at makinis, na may mga manipis na linya sa ibabaw nito, tulad ng pinuprosesong bilog na agata, at ito ay napakamabibili. Kaya niya maramdaman ang napakalawak na chi sa kanyang kamay, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang silbi nito sa kanya. Kaya ba niyang tumalon sa tatlong maliliit na kaharian pagkatapos itong kunin? Naka-cross-legged si Yang Yiyo at nilunok ang chi gathering peel sa isang lagok. Ang tableta ay natunaw sa kanyang bibig, at naging isang malaking espiritual na enerhiya, na biglang sumabog sa kanyang katawan. Nagulat si Yang Yiyo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang hindi inaasahang eksena. Siya! Agad na umikot si Chen Kun Zhaohuagang, at sa isang saglit lang, narinig niya ang isang click sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nabigla. Napakadali niyang nalagpasan ang bottleneck ng ikawalong antas ng chi refining stage. Medyo natarante si Yang Yiyo sa bilis ng bottleneck breakthrough sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyang mag-react, tuwang-tuwa siya, at sa wakas ay naabot niya ang ikasyam na antas ng chi refining stage. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya ng chi gathering peel sa kanyang katawan ay napakalaki at napakadalisay. Ito ay halos naging totoong chi sa panahon ng sirkulasyon. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang kakaibang chi gathering peel. Umiikot na Chen Kun Zhaohuagang ang proseso ng pagpino ng chi ay napakakinis at mabilis. Gayunpaman, ang malaking espiritual na enerhiya sa mga huling panahon ay nabigo sa kanya. Pagkatapos lamang malagpasan ang bottleneck ng ikawalong antas ng chi refining at maabot ang ikasyam na antas ng chi refining, ang kanyang cultivation level ay hindi na bumuti. Matapos mapino ang espiritual na enerhiya, nanatili ito sa ikasyam na antas ng chi refining. Pagkatapos ng walang pag-unlad, binalak ni Yang Yiyo na huminto sa pagsasanay at tanungin ang kanyang master kung ano ang kanyang limang elementong konstitusyon. Ito ay masyadong mapanlinlang, hindi ba? Magsasalita pa sana siya ay biglang nanginag ang kanyang katawan. Naramdaman niya muli ang isang espiritual na kamalayan sa kanyang katawan. Ito ang pangalawang beses na pumunta siya sa Shenlongtan. Sino ito? Biglang umungal si Yang Yiyo at tumingin sa paligid. Sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay tumunog, huwag mo nang hanapin. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay mas malakas kaysa sa iyo. Mahigit 100 metro ang layo niya. Hehe, nakakatuwa. Ito ay talagang isang espiritual na kamalayan na mukhang isang tao ngunit hindi isang tao. Brat, lumabas ka at tingnan mo. Ang may-ari ng espiritual na kamalayan na ito ay kawili-wili. Kabanata 270 ang taong ito ay isang demonyo. Naisip kaagad ni Yang Yiyo ang puting figure sa bundok noong una siyang dumating sa Shenlongtan. Sa oras na iyon, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang mga ito minsan. Siya lamang at si Lu Zuoxi, na may malakas na kaluluwa, ang nakadama nito. Ngayon ay nag-espiya na naman siya gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ito kaya ang puting figure sa bundok. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, si Yang Yiyo ay labis na naguluhan at nagtanong, Guro, anong uri ng espiritual na pakiramdam ang katulad ng isang tao ngunit hindi isang tao? Hindi kaya ito tao? Napakalaki ng mundo na mayroong lahat ng uri ng kababalaghan. Kung maaari kang lumabas at tumingin, malalaman mo, mahina ang boses ni Yun Changxi. Lalong naging curious si Yang Yiyo, ngunit dahil pinipigilan siya ng kanyang amo, hindi na siya nagtanong. Kinawayan niya ang kanyang kamay para ilagay ang Supreme Alchemy Furnace sa Chen Kun Pot Space at lumabas ng secret room. Nakahinga si Yang Yiyo nang hindi niya makita si Wunan at ang iba pa sa labas. Sa oras na ito, sinabi ni Master Yun Changxi, pumunta sa kanluran ng kuweba. Tila may daanan na maaaring humantong sa tuktok. Ang espiritual na kamalayan ay ngayon lang nanggaling doon. Nang marinig ito, naglakad si Yang Yiyan sa kanluran ng kuweba. Tama nga, sa pader ng bundok sa kanluran ng Yungib, nakita niya ang isang kuweba na mahigit 3 metro ang taas. Sa katunayan, may mga katulad na natural na maliliit na kuweba sa paligid ng buong malaking kuweba. Tumalon si Yang Yiyan at pumasok sa kuwebang ito na halos 2 metro. May mga hakbang sa loob, paikot-ikot, at naglakad si Yang Yiyan sa kuweba. Ang buong daanan ng kuweba ay umakyat, na parang papunta sa tuktok ng bundok. At sa tuwing lalakarin mo ang isang bahagi ng kalsada, magkakaroon ng sanggang daan sa kalsada. Dahil ang lugar na ito ay natural na nabuo, may mga bakas ng artificial na paghuhukay. Sa patnubay ng Panginoon, hindi naligaw si Yang Yiyan bagkus ay dumiretso siya sa itaas. Ang buong bulwagan ng kuweba ay nasa tiyan ng bundok sa ilalim ng buong nayon, at mula sa nayon, ang tuktok ng bundok na ito ay hindi bababa sa 100 talampakan ng taas. Matapos maglakad ng higit sa 10 minuto sa makitid na kuweba, nagpakita si Yang Yiyo sa isang bulwagan na 200 metro kwadrado. May mga mesang bato, upuang bato at iba pang kagamitan, at tila may nakatira doon. Ayon sa mga kalkulasyon dito, umabot ito sa halos 200 metro mula sa bundok.
Pagkaraang umikot upang marating ang bulwagan na ito, muling sinabi ng amo, mag-ingat ka. Pakiramdam ko ay nasa bulwagan na ito ang may-ari ng espiritual na kamalayan. Huwag kang magsinungaling sa akin, matanda. Maaliwalas ang bulwagan na ito sa isang sulyap, ngunit wala akong nakikita, kahit multo. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi. You stinky boy, ayaw pa rin maniwala sa akin. May pintong bato sa unahan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ng mabuti. Hindi pwede, nasaan na? Habang nagsasalita, lumakad si Yang Yiyu ng ilang hakbang at nakakita ng pintong bato. Nandyan talaga. Subukan mong itulak. Dapat itong bukas. Marahil ay natuklasan ng kabilang partido na darating ka. Okay, gusto kong makita kung sino ang banal na Diyos. Sinabi niya kung sino ang banal na Diyos, ngunit siya ay talagang may isang magaspang na hula sa kanyang puso. Ang lakas ng espiritual na kamalayan ay maaaring lumampas sa 100 metro. Sa teritoryo ng Shenlongtan, tanging ang maalamat na misteryosong Shenlongtan ang nakatira doon. Marahil ito ay isang congenital strongman. Sa pag-iisip sa kanyang puso, itinaas lang ni Yang Yiyu ang kanyang kamay para itulak ang pintong bato. Ngunit sa oras na ito, may umugang na tunog, at automatikong bumukas ang pintong bato na higit sa 1 metro ang lapad. Pagkatapos ay isang matanda at napakababa at paos na boses ang tumunog, mahal na mga panauhin, mangyaring pumasok. Bakit parang boses ng isang matandang nasa edad 80 o 90? Ungol ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, bumukas ang pintong bato, at nakita sa paningin ang isa pang bulwagan na higit sa 100 metro kwadrado. Hindi natakot si Yang Yiyu, at parang walang mali siya sa boses na ito. Naglalakad sa bulwagan, nakakita ako ng isang pagsabog ng hangin ng engkanto, o mas angkop na sabihin ang puting ambon. Mayroon ding mga perlas sa gabi na nag-iilaw sa paligid, at ang mga halaman ng mga bulaklak at halaman na hindi pa nakikita ni Yang Yiyu ay nakatanim sa paligid, at ang halimuyak ng mga bulaklak ay nakakapreskong. Ang tunog ng tubig ay nagmula sa aking mga tainga, at sa isang malapitang pagtingin ay nalaman na may talon na kasing kapal ng isang balde na umaagos sa harap ng bulwagan. Pagtingin ko, nakita ko na ang talon ay umaagos pababa mula sa tuktok ng bulwagan. Kitang-kita na tubig iyon na nagmumula sa gilid ng burol. Sa gitna ng bulwagan, mayroong 3 metrong diametro na butas na direktang patungo sa tuktok ng bundok. Sa gabi, may mga ilaw ng bituin na bumabagsak sa bulwagan. Ang lugar kung saan nagniningning ang talon ay isang pool ng tubig. Ang buong pool ay karaniwang kapareho ng Shenlongtan sa kuweba. Ang pagkakaiba ay sa gitna ng 30 meter diameter na pool na ito, mayroong isang estatwa ng gold pies na inukit mula sa puting jade. Sa kabilang sulok, may isang batong kama na may puting gauze na kurtina sa bentilador. Ang layout ng buong bulwagan ay nagbigay kay Yang Yiyu ng napakababaeng pakiramdam. Siya ay lihim na bumubulong sa kanyang puso, ang misteryosong may-ari ba ng Shenlongtan ay isang babaeng matanda. Nang pumasok sa isip ang ideyang ito, naglakad na si Yang Yiyu sa gilid ng pool, gustong makita kung mayroong gold pie sa pool. Bago niya siya makita, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kanyang likuran, mahal na panauhin, mangyaring umupo. Biglang tumalikod si Yang Yiyu at napasigaw sa gulat. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puting roba na nakabalot mula ulo hanggang paa na nakatayo sa likuran niya ng 3 metro. Ni hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng belo. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw na niyang naririnig ang boses ng isang matandang lalaki, katulad ng dati, ngunit ang boses ay masyadong paos at medyo hindi kaaya-aya. Ikaw ba, ang may-ari ng Shenlong Pond? Tanong ni Yang Yiyu pagkatapos niyang bumalik sa katinoan. I guess so. Ang kagalang-galang na panauhin ba ay Yang Yiyu? Tanong ng lalaking nakaputi. Ako ito. Kilala mo ba ako, maaari ko bang itanong? Ikaw ba ang nakadetect sa akin ng espiritual na kahulugan ng 2 beses noon? Tanong ulit ni Yang Yiyu. Sigurado siyang ang figure sa bundok na nakita niya nang dumating siya sa Shenlongtan ay ang taong ito, at hindi niya iyon ilusyon. Noong nakaraan, narinig ko si Wunan at Wang Xuanji na pinag-uusapan kayo. Tanging si Wudang ang makakapagpino kay Pei Yuandan. Hindi ka taga Wudang. Ito ay napakakapansin-pansin at mahirap na hindi malaman. Tulad ng para sa pagtuklas ng espiritual na kahulugan, ako nga iyon. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ito ni Daoyu. Sa unang pagkakataon na naramdaman ko na si Daoyu ay hindi isang ordinaryong tao. Sa pangalawang pagkakataon sa silid ng alchemy, naramdaman ko ang isang malakas na pagbabago sa espiritual. Tiningnan ko si Daoyu dahil sa curiosity, ngunit napakapangahas nito. Ngayon ay nakakasigurado ako na si Daoyu ay talagang hindi isang sinaunang mandirigma, ngunit isang sinaunang chi cultivator, tama ba? Matapos sabihin ng lalaking nakaputi ang huling pangungusap, nabigla si Yang Yiyu. Siya ay isang magsasaka. Hindi niya ito sinabi kahit kanino, ngunit ang lalaking nakaputi sa harap niya ang nagsabi nito.
Higit sa lahat, sinabi niya na naobserbahan niya ang kanyang sarili ng may espiritual na kahulugan. Magmasid ng may espiritual na kahulugan. Ang lugar na ito ay 200 metro ang layo mula sa dating alchemist. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang espiritual na kahulugan ng kabilang partido ay maaaring palawakin sa hindi bababa sa 200 metro. At ang espiritual na pakiramdam ni Yang Yiyo ay 27 metro lamang. Mula sa mga salita ng lalaking nakaputi, nagpapakita rin ito ng mensahe. Ang pag-alam sa sinaunang chi refiner, nangangahulugan ito na isa rin siyang chi refiner. Ang isa pang pangalan para sa sinaunang chi refiner ay ang cultivator. Ang hitsura ng isang makapangyarihang magsasaka, paanong hindi magugulat si Yang Yiyo? Ang kabilang partido ay ang may-ari din ng Shenlong Pond. Sa pagkabigla, lihim na tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang puso, Guro, ano ang antas ng paglilinang ng matandang ito? Sa oras na ito, narinig na lamang niya ang pagngiti ni Master Yun Changxi at sinabing, ang taong ito ay isang demonyo. Muling ikinagulat ng pangungusap na ito si Yang Yiyo. Demonyo. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Noong nakaraan, nakakita lamang siya ng mga espiritual na hayop, tulad ni Daor at Hao Dudo. Ngayon talaga sinabi ng Master na ang lalaking nakaputi ay demonyo. Huwag kang magtaka. Ang mga nagsasaka ng demonyo ay isa lamang sa mga nilalang sa lahat ng nabubuhay na bagay. Ang iyong dalawang espiritong hayop ay maaari ding tawaging mga demonyong magsasaka na nagbagong anyo sa mga tao sa hinaharap. Ngunit kung ikukumpara, medyo espesyal ang nagsasaka ng demonyong ito. May dugo talaga siya ng dragonfish. Nasa second level pa lang siya ng foundation building period, pero nag-transform na siya. Bagamat siya ay kalahating hayop at kalahating tao, ito ay bihira din. Napakahirap para sa mga demon cultivator na magbago sa mundo ng cultivation. Dapat man lang ay maabot ng isa ang golden elixir level para malampasan ang sakuna ng pagbabago at maging tao. Ang dragonfish na ito ay may dugo ng isang tunay na dragon. Dapat ay nagkaroon ito ng ilang pagkakataon na mag-transform sa isang kalahating tao, kalahating hayop na anyo. Ito ay itinuturing na mabuti. Hehe, to be precise, isa siyang sirena. Sirena. Babae. Oo, babae ito. Sabi ko nga, pwede bang magkaroon ng manners, ano ang ibig mong sabihin sa babae? Ang pangit. Hindi ka ba nagulat? Ang kanyang boses ay kasing tanda ng isang matanda. Meron siyang cultivation, kaya nagiba siya ng boses. Ito ay isang maliit na bagay, walang kakaiba. Sa pakikinig sa mga salita ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, ang puso ni Yang Yiyo ay hindi kalmado. May mga demonyo talaga na nag-transform na tao sa mundo. At ayon sa sinabi ng amo, sirena ang nasa harapan niya. Pagkatapos huminahon, si Yang Yiyo ay labis na nausisa. Gusto niya talagang makita kung ano ang hitsura ng maalamat na sirena. At siya ay isang sirena na may pangalawang antas na pagtatayo ng pundasyon. Hindi katakataka na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi nakikita sa kanya. Ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanya. Naiintindihan din niya kung bakit niyakap siya nito ng mahigpit at nagpalit pa ng boses. Sa tingin ko sinusubukan lang niyang protektahan ang sarili niya. Itanong lang kung alam ng mundo na ang may-ari ng Shenlong Tan ay isang halimaw, isang sirena na halimaw, anong klaseng kaguluhan ang ay dudulot nito. Ito marahil ang pinakamalaking sikreto ng Shenlong Tan. Natatakot ako na walang sinuman sa buong Shenlong Tan ang makakaalam na ang kanilang may-ari ay isang sirena. Ngumisi si Yang Yiyo at tumingin sa lalaking nakaputiyo sa sirena at sinabi, Oo, isa talaga akong sinaunang chi refining master. Upang maging tumpak, dapat kong tawagin itong isang magsasaka. Master of the Pond, hindi ka rin simple, hehe. End of this chapter.